Nakita ni Beon Hayaong ang kanyang kapatid na si Beon Rayaong na ipinagmamalaki ang kanyang limited edition na bag at sa halip na magalit, malumanay niya itong tiningnan, hudyat na pagdating sa bahay ay sisingilin niya ito. Alam ni Beon Rayaong na sa ugali ng kanyang ate, tiyak na papasok ito at didibdibin siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay pinili ni Beon Hayaong na tumalikod at umalis. Dahil dito ay nakahinga kaagad ng maluwag si Beon Rayaong, ngunit pagkatapos niyang kunin ang tasa ng kape, naalala niya ang sinabi ng kanyang ate, kung mangahas ka pang galawin ang aking mga gamit, hindi lang babala ang matatanggap mo. Iniisip ang kakaibang pag-ugali ng kanyang ate. Bigla ay nagkaroon si Beon Rayaong ng masamang pakiramdam, kaya dali-dali niyang binuhat ang kanyang bag at nagmamadaling umuwi. Nang itulak ni Beon Rayaong ang pinto, nagkataon na nakita niya si Beon Hayaong. Umiti siya at sinabi sa kanyang ate na buo niyang naibalik ang bag. Ngunit pagyuko ni Beon Rayaong ay nakita niyang hawak ni Beon Hayaong ang bago niyang damit. Pagkatapos, itinapon ni Beon Hayaong ang damit sa bathtub at sinira ito. Nang subukan ni Beon Rayaong na pigilan siya, hinawakan ni Beon Hayaong ang shower head at pinatubig siya sa mukha. Sina Beon Jonyaong at Beon Miyaong ay nadamay din nang sa wakas ay nakuha ni Beon Rayaong ang shower head. Huli na ang lahat. Si Beon Hayaong ang panganay na babae sa pamilya at isa rin siyang abogadong may talento at galing, kaya't ang isang taong naghahangad ng perpeksyon tulad ni Beon Hayaong ay nagali. Maging ang kanilang ama ay kailangang respetuhin siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay pinili ni Beon Rayaong na labanan siya. Lumapit siya at sinabunutan si Beon Hayaong sa pag-iisip na sa pagkakataong ito ay kailangan niyang turuan ang kanyang ate ng leksyon. Nang makita ni Beon Hayaong na lalo pang lumalakas si Beon Rayaong, sinabunutan din niya ang kanyang kapatid. Sina Beon Jonyaong at Beon Miyaong ay hindi nakapaghiwalay sa kanilang dalawa, kundi napagalitan pa dahil sa pagtatanggol kay Beon Rayaong. Kaya't ang apat na magkakapatid ay nag-away ng husto, walang nagpatalo. Sa sandaling ito, binuksan ni Beon Hanso ang pinto at nakita ang eksena sa harap niya. Agad siyang natigilan. Pagkatapos ay binuksan din ni Nayaong Shil ang pinto at pumasok. Plano sana ni Beon Hanso na pagsabihan ang kanyang mga anak, ngunit ang magkapatid ay may kani-kanilang dahilan at sa isang iglap ay nalito siya sa kanilang mga anak. Hindi alam kung sino ang tama o mali, si Beon Hayaong ay matalas magsalita, kaya't hindi nakasagot si Beon Rayaong at umiyak na lamang ng malakas. Kung bawat isa ay naniniwala na siya ang tama, kinailangan na lamang ni Nayaong Shil na parusahan sila tulad noong bata pa sila na pinaupo ang apat sa tabi ng isa't isa para magmuni-muni. Ngunit ang magkakapatid ay basang-basa at pagkaraan ng ilang minuto ay nanginginig na sila sa lamig. Magkadikit sina Beon Miyaong at Beon Rayaong upang magpainit. Sumulyap si Beon Jonyaong, gusto rin niyang yakapin ang kanyang kapatid para magpainit, ngunit itinulak siya ni Beon Hayaong. Tingnan mo, nanginginig ka na parang vibration machine. Nalamigan ang magkakapatid at hindi na nakapagpigil, nagsisisihan sila, ngunit sa pagtatalo nila, naalala nila ang eksena ng parusa noong bata pa sila. Ito ay naging dahilan upang nagpatawa ito ng malakas sa magkakapatid. Nang makita ng kanilang mga magulang na nagkasundo na ang kanilang mga anak, hindi rin nila napigilan ang tumawa ng palihim. Sa sandaling ito, ang buong kalangitan ay nababalot ng pagkakaisa at kaligayahan. Si Beon Miyaong, na may mabuting puso, ay tinulungan ang matandang babae na magbuhat ng kanyang mga gamit. Ang resulta, nagkaroon ng butas ang kanyang medyas na nagpakaba kay Beon Miyaong na naghahanda para sa isang panayam. Sa kabutihang palad, sa gitna ng paghihirap, nagkaroon siya ng ideya. Nanghiram siya ng panulat sa gwardiya at mabilis na kinulayan ng itim ang bahagi ng medyas na may butas. Sa sandaling ito, nagkataon na dumaan si An Jong-hee. Akala niya ay maihawak na panulat si Beon Miyaong dahil gusto nitong kumuha ng kanyang autograph. Ngunit itinulak siya nito at nagmamadaling lumahok sa panayam. Hindi pa nakakapag-react si An Jong-hee, ngunit mabilis na bumalik si Beon Miyaong. Pinakiusapan niya si An Jong-hee na tulungan siyang ibalik ang panulat sa gwardiya. Dahil hindi pinansin si An Jong-hee, agad siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Sa totoo lang, pinahahalagahan ni Beon Miyaong ang panayam na ito. Siya ay 31 taong gulang na, ngunit hindi pa rin nakakahanap ng angkop na trabaho. Sa pagising niya bawat araw, nagbabrowse siya sa mga website ng trabaho upang hindi makaligtaan ang tawag mula sa kumpanyang nagpapa-interview. Kailanman at saan man, lagi niyang hawak ang kanyang telepono. Ginamit din niya ang oras para makakuha ng iba't ibang profesional na sertipiko. Sa katunayan, noong high school pa lang si Beon Miyaong, nanalo na siya sa judo championship. Ngunit pagkatapos niyang huminto sa pag-ensayo noong taong iyon, tumaba siya. Dahil sa kanyang labis na timbang, madalas siyang binubuli ng kanyang mga kaklase. Sa wakas, sa patuloy na pagsisikap, matagumpay siyang pumayat. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay natanggap si Beon Miyaong sa trabaho. Sa kasamaang palad, si Kim Yoo-jo, ang nambubuli sa kanya noon, ay nagtatrabaho rin sa kumpanyang ito. Takot na takot si Beon Miyaong kaya hinawakan niya si An Jong-hee na naghahanda ng pumasok sa elevator at hinarangan ang kanyang daan. Sa gitna ng pagpupumiglas, hindi sinasadyang napunit ni Beon Miyaong ang damit niya. Nang umalis si Kim Yoo-jo, dali-dali siyang tumakbo para humingi ng tawad. Napagkamalan pa ni An Jong-hee na fan niya si Beon Miyaong, hindi ako fan mo. Sa sandaling ito, nakatanggap si An Jong-hee ng tawag sa telepono. Nahihiya si Beon Miyaong nang makita ang damit na nasira niya. Binaba ni An Jong-hee ang telepono at nakita na siya ay isang intern dito. Pinahawak niya ang AE card kay Beon Miyaong para makunan niya ng litrato bilang ebidensya. Sinabi ni An Jong-hee na kapag may oras siya sa hinaharap, tiyak na sisingilin niya ito. Nang makita ni Beon Miyaong na maganda ang kuha ni An Jong-hee, inosente pa niyang sinabi sa kanya na ipadala ang litrato. Nagpatukoy ito kay An Jong-hee na sinadya ni Beon Miyaong na gawin iyon para makuha ang kanyang contact information. Bagamat medyo nakakahiya ang dalawang pagtatagpo nila, nagsisimula pa lang ang kanilang masalimuot na tadhana. Ang
Ang magkasintahan na naghiwalay ng 8 taon ay muling nagkasama pagkatapos ng isang gabing pagkalasing. Habang natutulog sila ng mahimbing, tumawag si Yaong Shil. Nang kunin ni Beon Hayaong ang telepono, napansin niyang may mali. Sa sandaling ito, nagising din si Cha Ju-hwan dahil sa pag-uusap ng mag-ina. Akmang balutin niya ang kanyang sarili sa kumot upang magbihis, ngunit kinuha ito ni Beon Hayaong. Si Cha Ju-hwan, na walang saplot, ay labis na nahiya. Bagamat mukhang kalmado si Beon Hayaong, sa totoo lang ay magulo ang kanyang isip. Pakiramdam niya ay baliw na siya. Pagka-uwi niya, naalala ni Cha Ju-hwan ang eksena kagabi at hindi niya napigilang mapangiti ng lihim. Sa totoo lang, nagkita sila muli sa isang class reunion kamakailan. Lahat ay nagtataka kung bakit ang mag-asawang may pinakamalaking posibilidad na magpakasal noon ay nagpa siya na maghiwalay. Sa totoo lang, nagtataka rin si Cha Ju-hwan kung bakit siya iniwan. Noon, nag-aaral sila ng magkasama, nanonood ng mga pelikula at naglalaro, ngunit bigla na lang isang gabi. Nakakuha si Cha Ju-hwan ng breakup message mula kay Beon Hayaong at mula noon, hindi na niya ito nakontak. Sa isang taping ng programa, hindi inaasahang nakita ni Cha Ju-hwan ang pangalan ni Beon Hayaong sa listahan. Akala niya ay hindi na sila magkikita muli pagkatapos ng breakup sa class reunion. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay maghaharap sila ng direkta. Sa programa, nagbangayan sila na parang machine gun. Pagkatapos ng taping, hindi pa rin sila tapos magbangayan. Sa totoo lang, gusto ni Cha Ju-hwan na malaman ang dahilan kung bakit siya iniwan. Ginulo na siya ng bagay na ito sa loob ng 8 taon. Paano ngayon? Hindi ko na matandaan. Ang sinabi ni Beon Hayaong ay halos mabaliw si Cha Ju-hwan sa galit. Ang sagot na ito ay lalong nagpainit ng ulo niya. Sa nakalipas na 8 taon, labis na pagdurusa ang tiniis ni Cha Ju-hwan. Kung nahuli na niya si Beon Hayaong sa pagkakataong ito, tiyak na lulutasin niya ito. Sa araw na iyon, ang kaso na hawak ni Beon Hayaong ay nagdulot sa kanya ng labis na abala. Pumunta siya sa convenience store para uminom ng beer upang pawiin ang kanyang kalungkutan. Pagbalik niya sa opisina, sinabi ng sekretarya na may naghihintay na kliyente sa kanya. Nang makarating sa reception room, nalaman ni Beon Hayaong na si Cha Ju-hwan pala ang naghihintay sa kanya. Kaya sinabi niya sa lahat na maaari na silang umuwi at siya na mismo ang kakausap sa kliyente. Hindi alam ni Cha Ju-hwan na may paparating na bagyo. Hinila ni Beon Hayaong ang kurtina at malakas na inihagis ang isang libro sa kanya. At pagkatapos ay nag-away ang dalawa ng malakas tungkol sa kanilang paghihiwalay noon. Pakiramdam ni Beon Hayaong na hindi sapat ang paghagis ng libro, kaya't kinuha niya ang golf club sa tabi niya. Takot na takot si Cha Ju-hwan kaya't niyakap niya ang golf bag at ayaw bitawan. Ngunit pumaling si Beon Hayaong at sinabunutan ang manipis na buhok nito. Pagkatapos ay sinipa niya ito sa maselang bahagi. Nag-away ang dalawa ng husto, walang nagpatalo. Buong lakas na hinawakan ni Cha Ju-hwan ang braso ni Beon Hayaong. Nang makita ang kanyang mukha na namumula sa alak, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Cha Ju-hwan. Nagdulot ito ng halikan sa pagitan ng dalawang taong may tumataas na hormone. Ang sumunod ay ang eksena na ayaw makita ng lahat. Kinabukasan ng gabi, nag-aya si Cha Ju-hwan na magkita sila ni Beon Hayaong na nagnanais na balikan ang kanilang nakaraan. Bagamat may pagtingin ang bawat isa sa isa't isa, dahil sa pride, hindi tinanggap ni Beon Hayaong ang pagtatapat ni Cha Ju-hwan. Ngunit nang makita niya ang ibang babae na interesado rito, nagsimulang magselo si Beon Hayaong. Ang hindi niya inaasahan ay ang babae ay hayagang nagtapat ng pag-ibig kay Cha Ju-hwan sa radyo. Dahil dito ay kinabahan si Beon Hayaong. Pagkatapos, nagsimulang magsaya ang lahat. Akmang magpapanggap si Beon Hayaong na walang pakialam, ngunit bigla siyang nabangga ng kanyang kasamahan. Bagamat medyo nakakahiya, tumayo pa rin siya ng mayabang. Nag-aalala si Cha Ju-hwan kung nasaktan ba si Beon Hayaong. Ngunit sinamantala rin niya ang pagkakataong ito para ipaalam kay Beon Hayaong ang dahilan kung bakit hindi siya dapat palampasin. Sa totoo lang, nag-aalala pa rin si Beon Hayaong kung papayag si Cha Ju-hwan o hindi. Sa gabi, niyaya niya ito at diretsong tinanong. Ngunit bumiti lang si Cha Ju-hwan nang may bahid ng kalokohan at sinabing pinag-iisipan pa niya. Ayaw ni Beon Hayaong na madaling pumayag na makipag-date kay Cha Ju-hwan, ngunit hindi rin niya matiis na ipaubaya ito sa iba. Akala ni Cha Ju-hwan ay nagbibiro lang si Beon Hayaong. Bagamat palagi niya itong gusto, hindi niya ito maaaring bigyan ng ganoong kakaraniwang karapatan. Gayunpaman, gusto pa rin ni Cha Ju-hwan na bigyan si Beon Hayaong ng huling pagkakataon upang magpasya kung makikipag-date siya sa kanya o hindi. Akala ni Beon Hayaong na nagbibiro si Cha Ju-hwan, ngunit ang 3 araw na walang komunikasyon ay nagpakaba sa kanya. Para malaman kung ano ang nangyayari, pinili ni Beon Hayaong na magkunwari na nag-blind date. Tulad ng inaasahan, may isang lalaki na nakaupo sa tapat nila. Habang lihim na natutuwa si Beon Hayaong, napagtanto niya na hindi pala si Cha Ju-hwan ang lalaki. Pagkatapos, galit na galit siyang nagpadala ng litrato ng blind date, ngunit nahulaan na niya ang intensyon ni Beon Hayaong. Matagal na siyang hindi nakakatanggap ng reply mula sa kanya, lalo siyang nagalit. Kasunod nito, direktang tumawag si Beon Hayaong at nalaman na si Cha Ju-hwan ay nasa istasyon ng V. Nang dumating si Beon Hayaong, sinadya ni Cha Ju-hwan na humanap ng dahilan para umiwas at saka pa. Narinig pa niya ang boses ng babae sa tabi niya. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng natulala si Beon Hayaong. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Cha Ju-hwan. Pagkatapos, sinara niya ang kurtina at sa gayon, ang magkasintahan na naghiwalay ng 8 taon ay nagkabalikan. Pinahahalagahan din nila ang bawat isa. Ngunit paano naman ang babaeng tinanggihan ni Cha Ju-hwan? Pagkatapos kumpirmahin na nagkabalikan na sina Cha Ju-hwan at Beon Hayaong, ayaw pa rin niyang sumuko. Di nagtagal, nagkasalubong ang dalawang babae na puno ng tensyon. Naniniwala si Yeonji na kung nagpasya silang maghiwalay noon, kahit magkabalikan
nagtitigan sila ngayon ay hindi rin magtatagal. Sa harap ng pang-udyok ng kabilang panig, hindi rin nagpatalo si Bayon Hayaw. Ang isang taong matalino at maganda tulad niya. Paano ako matatalo sa isang bata? Ang tiwala sa sarili ni Yeonji ay nagpaluha kay Bayon Hayaw. Sa gabi, si Bayon Hayaw ay kusang pumunta sa bahay ni Cha Jung-hwan. Habang masaya silang nag-uusap, tumunog ang doorbell. Akala ni Cha Jung-hwan ay ang kanyang ina iyon, kaya't sinabihan niya si Bayon Hayaw na magtago sa kwarto. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Yeonji. Idinahilan niya na dumating siya upang maghatid ng mga gamit at gustong umupo sandali sa loob ng bahay. Habang akmang papasok si Yeonji, nakita niya si Bayon Hayaw na lumabas na gusot-gusot ang damit. Halos malaglag ang panga niya sa nakita niya. Ang paraan na ito ay matagumpay ding nagpaalis kay Yeonji. Lalo pang humanga si Cha Jung-hwan kay Bayon Hayaw. Ang hindi inaasahang pagbisita ni Yeonji ay labis na ikinagalit niya. Upang mapanatag ang isip ng kanyang minamahal, nagpa siya si Cha Jung-hwan na papuntahin siya upang manirahan ng magkasama. Pumayag lamang si Bayon Hayaw na lumipat doon sa weekend, ngunit tiyak na hindi ito cohabitation. Umalis si Bayon Hayaw sa bahay upang manirahan kasama ang kanyang kasintahan. Idinahilan niya na masyadong malayo ang kanyang trabaho upang pag-usapan ito sa kanyang mga magulang. Plano niyang humanap ng silid malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan at makisama sa isang kasamahan. Sa ganitong paraan, hindi lamang makakatipid ng oras sa pagitan ng bahay at opisina, kundi hindi na rin niya kailangang manatili sa opisina kapag nag-o-overtime ang kumpanya. Sumang-ayon si Nayaong Shil sa kanyang anak, ngunit medyo nag-aalangan si Bayon Hanso. Bagamat ayaw niya, sinabi pa rin niya sa kanyang anak na pag-iisipan niya ito. Sa totoo lang, ayaw ni Bayon Hanso na iwan ang kanyang mga anak. Umasa siya na bago sila ikasal, ang kanyang mga anak na babae ay mananatili sa bahay. Pagkatapos nilang ikasal, bihira na silang umuwi. Kaya naman, pinahahalagahan niya ang bawat araw na nasa bahay pa ang kanyang mga anak na babae. Ngunit alam ni Nayaong Shil na ang kanyang anak ay madalas na napapagod sa trabaho, na wala ng lakas. Kung umuupa sila ng bahay, makakapagpahinga siya ng kahit 3 oras pa sa isang araw. Pagkatapos mag-isip-isip, nagpa siya pa rin si Bayon Hanso na magpatawag ng family meeting para sa isang botohan. Alam ni Bayon Miyaong kung gaano kahirap ang maglakbay papunta at pabalik kaya itinaas niya ang kanyang kamay upang sumang-ayon. Sinabi ni Bayon Rayaong na kung ipapahiram lang sa kanya ni Bayon Hayaong ang isang bag, papayag siya. Ngunit ang pagpapahiram ng bag ay imposible. Tutol din si Bayon Jonyaong sa paglipat ni Bayon Hayaong. Naisip niya na masyadong delikado para sa isang babae na manirahan mag-isa. Walang silbi talaga. Sinabi ni Nayaong Shil na ang mag-asawa ay dapat magkasundo, kaya ang desisyon ay kay Bayon Hanso. At sa huli, hindi pa rin pinayagan si Bayon Hayaong ng kanyang pamilya. Dismayado niyang ibinalita ito kay Cha Jung-hwan na nagpakita rin ng kawalan ng magawa. Alam ni Nayaong Shil na tutol ang kanyang asawa dahil ayaw niyang malayo sa kanyang anak. Kung ganito, hintayin na lang niya ang pagpapakasal ng kanyang anak na babae at tingnan kung ano ang gagawin niya. Hindi ko alam kung alam ng mga anak na babae na mayroon silang ama na labis na nagmamahal sa kanila. Hindi maintindihan ni Bayon Hayaong kung bakit patuloy na tumututol ang kanyang ama. Sinabi ni Nayaong Shil na nang ipanganak siya, sila ni Bayon Jonyaong ay napabayaan. Hindi mo pa ba naiintindihan ang mabuting intensyon ng iyong ama? Pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang ina, naunawaan na rin ni Bayon Hayaong ang iniisip ng kanyang ama. Kaya't nagpa siyang kausapin ang kanyang ama kinabukasan. Ngunit sinadya ni Bayon Hanso na iwasan ang kanyang anak. Ngunit sa pag-iisip, natakot siyang masira ang puso ni Bayon Hayaong. Kaya't iniwan ni Bayon Hanso ang kanyang trabaho at naghintay sa labasan ng subway station bago matapos ang trabaho ng kanyang anak. Alam niya na matanda na ang kanyang panganay na anak na babae at hindi niya ito maaaring panatilihin magpakailanman. Matapos alamin ang tungkol sa kasama sa kwarto ng kanyang anak, sa wakas ay nagpa siyang pumayag dito. Ngunit sa weekend, kailangan mong umuwi. Matapos kausapin ang kanyang anak na babae, pinigilan ni Bayon Hanso ang kanyang luha at lumakad sa unahan. Hinabol siya ni Bayon Hayaong at naglambing na tulungan siyang dalhin ang kanyang bag. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ng kanyang ama at nangakong uwi siya kapag may oras siya. Pagkatapos, magkasama ang mag-ama na masayang naglakad pa uwi na magkahawak kamay, tulad ng maraming taon na ang nakalipas. Sa unang araw ng magkasintahan na magkasama, sabay silang nakatanggap ng tawag mula sa kanilang mga ina. Nagdulot ito ng agarang pakiramdam ng may mali sa kanilang dalawa. Nang makarating sila, nagulat sila. Si Cha Kyung-mi pala ang nagpaparenta ng tindahan kay Nayaong Shil. Madalas ding nag-aaway ang dalawang ina tungkol sa pagtaas ng upa. Ngunit ang bagong bukas na coffee shop ni Cha Kyung-mi ay matagal nang hindi makahanap ng angkop na part-time na empleyado. Kaya, pinakiusapan niya si Nayaong Shil na tulungan siya. Ngunit si Cha Kyung-mi ay hindi lamang hindi nagpapasalamat, kundi inakala pa niya na ninakaw ni Nayaong Shil ang kanyang singsing. Kaya't diretsong pumunta ang dalawa sa istasyon ng pulisya. Sa sandaling ito, nalaman ni Bayon Hayaong na ang may-ari ng bahay ay madalas na nagpapahirap sa kanyang mga magulang. Kinukumpirma niya ay siya pala ang nanay ng kasintahan ko. Sinabi ni Nayaong Shil sa kanyang anak na pinagbibintangan siya ni Cha Kyung-mi na kinuha ang kanyang singsing. Ngunit iginiit ni Cha Kyung-mi na ninakaw ito ni Nayaong Shil at mayabang pa siyang inutusan na isauli ang singsing. Gusto sana ni Cha Jung-hwan na kumbinsihin ang kanyang ina na hanapin ulit ng maigi, ngunit hindi pinayagan ni Cha Kyung-mi ang kanyang anak na makialam. Sa harap ng ugali ni Cha Kyung-mi, sinubukan ni Bayon Hayaong na pigilan ang kanyang emosyon. Sa sandaling ito, natagpuan ng pulisya ang nawawalang singsing. Ito ay nasa katawan ni Cha Kyung-mi na nagpahiya kay Cha Jung-hwan.
Junghwan. Sinisi niya ang kanyang ina kung bakit hindi ito maingat na nag-inspeksyon. Sa sandaling ito, nagalit din si Yaoshil dahil sa maling akusasyon. Hiniling niya na humingi ito agad ng tawad, ngunit idinahilan pa rin ni Cha Kyung-mi na hindi niya alam. Para ipagtanggol ang kanyang sarili, sinubukan ni Cha Junghwan na humingi ng paumanhin sa kanyang magiging biyenan. Taos pusong humihingi ng paumanhin, umalis ka. Ang pinakamahalaga ay pinahiya ni Cha Kyung-mi si Yaoshil sa harap ng ikatlong partido. Mula sa legal na pananaw, ito ay malinaw na paninirang puri. Ngunit nagpakita si Cha Kyung-mi ng paghamak. Sinabi niya na ang isang taong tulad ni Yaoshil ay walang dignidad. Ang pahayag na ito ay lubos na nagpagalit kay Bayon Hayaw. Binalaan niya si Cha Kyung-mi na kung hindi siya hihingi ng paumanhin, agad niya itong idedemanda. Nag-aalala si Cha Junghwan na lalong lumala ang sitwasyon, kaya mabilis siyang humingi ng paumanhin sa kabilang panig. Ngunit si Cha Kyung-mi ay nagpakita pa rin ng pagtanggi. Sa sandaling ito, dumating din si Bayon Hansoo pagkatapos marinig ang balita, at iyon lang ang nagpahinto sa labanang ito. Nakita ni Cha Kyung-mi na sumisigaw si Bayon Hayaw. Sinabi niya, parehong walang pinag-aralan ang mag-ina, ngunit nilinaw ni Cha Junghwan na mali ang ginawa ng kanyang ina. Bukod pa rito, nakita niya na kaibig-ibig ang mapangahas na itsura ni Bayon Hayaw. Bagamat kailangang tiisi ni Yaoshil ang pagkaapi, agad na gumanda ang kanyang kalooban nang mayroon siyang anak na abogada na magagalit para sa kanya. Bagamat medyo awkward ang pakiramdam ni Bayon Hayaw, hindi pa rin niya malunok ang galit na ito. Sa kabilang banda, pagka-uwi ni Cha Junghwan, agad siyang tumawag kay Bayon Hayaw, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya sinagot ang telepono. Kinabukasan, galit na galit si Bayon Hayaw na pinuntahan si Cha Kyung-mi at binalaan na kung hindi ito hihingi ng paumanhin sa kanyang ina, magkikita sila sa korte. Bukod pa rito, nalaman din niya na ginagamit ni Cha Kyung-mi ang konstruksyon. Iligal para itaas ang renta. Kung ayaw niyang malagay sa gulo, kailangan niyang sundin ang kanyang mga kahilingan. Pagkatapos, pinilit din niya si Cha Kyung-mi na ibalik ang dagdag na pera sa kanyang ina. Wala nang magawa si Cha Kyung-mi at sa huli ay pumayag siya. Ngunit hindi niya napagtanto na si Bayon Hayaw ang nobya ng kanyang anak 8 taon na ang nakakaraan. Sa totoo lang, 8 taon na ang nakalipas, nilapitan ni Cha Kyung-mi si Bayon Hayaw tungkol sa kanilang relasyon. Hiniling niya na iwanan agad nito ang kanyang anak. Ang dahilan kung bakit niya pinaghiwalay ang dalawa ay dahil masyadong mahirap ang pamilya ni Bayon Hayaw. Ngunit ang mga salitang iyon ay lubos na nakasakit sa dignidad ni Bayon Hayaw. Upang mapanatili ang kanyang dignidad, hindi niya kailanman sinabi ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Bukod pa rito, alam din ni Bayon Hayaw na hindi magbabago ang ugali ni Cha Kyung-mi. Sa totoo lang, gusto lang ni Bayon Hayaw na kumbinsihin ni Cha Junghwan ang kanyang ina na humingi ng paumanhin sa kanyang ina. Ngunit hindi niya makumbinsi ang kanyang matigas ang ulo na ina. Dahil gusto pa rin ni Cha Junghwan na makasama si Bayon Hayaw, ayaw din niyang lalong lumala ang mga bagay. Ngunit hindi inaasahan ni Cha Junghwan na magmumungkahi si Bayon Hayaw ng paghihiwalay. 8 taon na ang nakakaraan ay umalis siya ng walang paalam at ngayon ay ginawa niya ulit ito. Kaya't sa galit, pumayag si Cha Junghwan sa paghihiwalay. Hirap na hirap si An Jong-hee na makakuha ng kontrata sa pagtatanghal. Ngunit hindi niya inaasahan na muling magkakaroon siya ng almoranas. Bagamat kailangan niyang tiisin ang matinding sakit, pinilit pa rin niyang tapusin ang unang poster set. Ngunit nang kunan ang pangalawang photo set, halos mamatay sa gulat si An Jong-hee. Sa pagkakita sa silya sa harap niya, lihim na pinalakas ni An Jong-hee ang kanyang loob. Habang akmang upo siya, nagkaroon ng aksidente. Pagkatapos, dinala siya ng mga medical staff sa ambulansya. Bagong assistant lang si Bayon Myaung at sa unang araw pa lang ay nahirapan na siyang panatilihin ang kanyang trabaho. Tulad ng inaasahan, pagkatapos ng isang segundo ay hinanap na siya ng boss. Ngunit sinabi nito na tinanggap niya si Bayon Myaung dahil nakita niya ang determinasyon ng isang atleta sa kanya. Akala niya ay magiging magaling siyang assistant ni An Jong-hee. Hindi niya inaasahan na sa unang araw pa lang ng kanyang trabaho ay nagdulot na siya ng gulo. Ngunit kung makukumbinsi ni Bayon Myaung si An Jong-hee, napayagan siyang maging assistant nito sa loob ng isang taon. Gayunpaman, ipinangako ni Gusong na gagawin siyang isang regular na empleyado. Dahil may ganoong kabuting bagay, kahit na umakyat siya sa bundok ng mga espada at bumaba sa dagat ng apoy, kailangan niyang magtiyaga ng isang taon. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay pakalmahin si Jong-hee. Sa huli, nagpa siya si Myaung na bumili ng seaweed na ginagamit para sa mga buntis dahil narinig niyang napakabuti nito para sa constipation. Nang makita ito ni Jong-hee, halos itapon na niya si Myaung sa sobrang galit. Gayunpaman, upang ipakita ang kanyang sinseridad, sumulat din si Myaung ng isang liham ng paghingi ng tawad. Ang simula ay medyo katanggap-tanggap, ngunit habang tumatagal, lalong lumala. Para sa almoranas, kahit isang banayad na simoy ng hangin ay magiging masakit. Nang marinig ito, hindi na talaga napigilan ni Jong-hee ang galit sa kanyang puso. Ginapi ng walang awa si Myaung, talagang wala siyang magawa at hindi niya alam kung paano siya susuyuin. Iminungkahi ni Cha Junghwan na subukan niya ang beauty trap, ngunit nang umakto siyang kaibig-ibig, muntik na siyang masuka. Pagkatapos nito, niyakap ni Myaung ang mga bulaklak para sunduin si Jong-hee sa ospital. Ngunit hindi man lang siya pinansin nito at iniwan siyang mag-isa sa parking lot. Ang unang ginawa ni Jong-hee pagdating sa kumpanya ay utusan si Gusong na tanggalin agad si Myaung. Nagreklamo pa siya kung gaano katanga si Myaung, ngunit sinabi ni Gusong na kung ganoon, ililipat niya si Myaung sa kalaban na kulang sa tao. Nang marinig ito, nagpa siya si Jong-hee na magtiis pa ng ilang panahon, ngunit sa bawat lakad niya,
Kinailangan ni Jo Eung-hee na mag-isip si Mayaw ng paraan para makapunta roon. Pinagising pa niya ito ng maaga para bumili ng beef bonso para sa kanya at para hindi maloko, hiningi pa niya na magpadala si Mayaw ng litrato. Halos hindi na siya nakahabol sa hapunan, ngunit sinabi niya na ayaw na niyang kumain. Gayunpaman, upang maging isang regular na empleyado, pinilit pa rin niya. Pagkatapos, sinamahan ni Mayaw si Jo Eung-hee sa GIFX para mag-ehersisyo. Nang makita niya na hindi tama ang forma ni Jo Eung-hee, hindi na niya kinaya dahil galing siya sa sports, kaya siya na ang naging tagapagsanay. Sa ilalim ng gabay ni Mayaw, naging mas madali nga. Bilang pasasalamat, ginawa niya si Mayaw na kanyang driver. Samantala, aksidenteng binanggit ni Mayaw ang ama ni Jo Eung-hee. Huminto ang sasakyan at naitulak siya ni Jo Eung-hee palabas. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niyang mali. Sa unang araw ng trabaho ni Mayaw, binubuli na siya ng kanyang superior. Ngunit hindi alam ni Yoo-jo na ang binubuli niya ay ang magiging hipag niya. Bukod pa rito, madalas din siyang tuksuhin ni Yoo-jo noong nag-aaral pa sila. Mahirap siyang magtiis hanggang sa makapagtapos at magsimulang magtrabaho. Ngunit hindi niya inaasahan na makikilala niya ang kanyang mortal na kaaway. Nagkataon pa na si Yoo-jo ang team leader ni Mayaw. Nang araw na iyon, ipinagbigay alam ng ina ni John Yaw sa lahat na ihahatid ni John Yaw ang kanyang kasintahan sa bahay ngayong gabi dahil dumating si Yoo-jo upang hanapin sila ilang araw na ang nakakaraan. Bukod pa rito, inanunsyo pa niya na nagdadalang tao siya kay John Yaw. Nagulat ang mag-asawa at hindi matanggap ang katotohanan na ito. Dahil ang kanilang anak ay malapit ng kumuha ng civil service exam, inakala nilang sa pagkakataong ito ay papasa na ang kanilang anak na nag-aaral ng civil service sa loob ng 4 na taon. Hindi nila inaasahan na gagawa ng ganito ang kanilang walang kwentang anak. Bukod pa rito, gumawa ng ganitong pagkakamali si John Yaw, ngunit hinayaan pa rin ang babae na magsabi. Nagalit ang buong pamilya at gusto nilang patayin ang walang kwentang taong ito. Ngunit ang bigas ay naluto na, anuman ang mangyari, kailangan pa rin nilang managot sa kabilang partido. Kaya naghanda ang buong pamilya ng isang masaganang hapunan upang salubungin ang kanilang magiging manugang. Naghanda rin si Yoo-jo ng regalo para sa kanyang magiging biyenan. Masiglang ipinakilala ni Baeon Han-soo sa kanya ang bawat miyembro ng pamilya. Ngayon, kulang pa rin si Mayaw na nag-o-overtime sa trabaho at hindi pa nakakauwi. Hala, bago matapos ang trabaho, ibinigay na ni Yoo-jo sa kanya ang lahat ng gawain. Narinig na sinadya ni Yoo-jo na pahirapan si Mayaw dahil malakas siya, pinapagawa sa kanya ang lahat ng bagay sa bodega. Habang buhat ni Mayaw ang pinakamabigat na kahon, patuloy na nagdagdag si Yoo-jo ng mga gamit sa ibabaw. Ngunit dahil napakataas ng pagkakaipon ng mga gamit, hindi na makatayo ng balanse si Mayaw. Walang ano-ano, tumama ang kahon sa ibabaw sa tasa ng milk tea at tumalsik sa kanya. Bago umalis, galit na inutusan ni Yoo-jo si Mayaw na labhan ng malinis ang kanyang mamahaling damit at pagkatapos ay linisin ng husto ang dressing room bago umuwi. Patuloy na pinauwi ni Nayeon-shil si Mayaw. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho, nagmadali siyang umuwi para makilala ang kanyang magiging hipag. Nagulat ang dalawa, talagang isang maliit na mundo. Nawala ng gana si Yoo-jo nang makita ang masaganang hapunan, habang si Mayaw naman ay galit na galit. Nakita ni Kim Malbuon na magkasing edad sina Yoo-jo at Mayaw at hindi niya napigilan ang sarili na sabihin na mukha siyang medyo matanda. Bagaman medyo awkward ang atmosphere, pilit pa ring umiti si Yoo-jo. Nagmadaling ipinaliwanag ni Nayeon-shil na ito ang uso sa mga kabataan. Tahimik lang na nakaupo sa tabi si Mayaw. Sinabi pa ni John Yaw na magkasama sina Mayaw at Yoo-jo sa parehong departamento sa kumpanya. Ngunit nagulantang si Yoo-jo at sinabing napakaraming tao sa departamento. Hindi pa raw niya nakilala si Mayaw noon. Pagkatapos sabihin iyon, masigla pa niyang binati si Mayaw. Pansamantalang hindi makapaniwala si Mayaw at nagsinungaling na sumasakit ang tiyan niya pagkatapos ay nagtago sa banyo. Hindi lumabas si Mayaw hanggang sa umalis si Yoo-jo. Gayunpaman, tuwang-tuwa sina Nayeon-shil at Baeon Han-soo sa malakas na manugang na ito. Ang bata pa raw ay nakamit na ang posisyon ng team leader, mas magaling kaysa kay Mayaw. Hindi naman masaya sina Mayaw at Rayaw. Sa pagkakita ng kanyang malambing na paraan ng pagsasalita, alam na nila na hindi siya madaling biruin. Inakala ni Rayaw na nadismaya si Mayaw dahil magkasing edad sila ng kanyang hipag at matagumpay ito sa kanyang karera. Ngunit sa pagkakataong ito ay ayaw magsalita ni Mayaw. Hindi niya alam ang mga susunod na araw. Paano niya haharapin ang kinamumuhi ang babaeng iyon? Si Cha Kyung-mi ay atat nang magkaroon ng apo. Ngunit patuloy na hindi pinapakita ni Cha Jung-hwan sa kanya ang kanyang kasintahan. Nang araw na iyon, iniuwi ni Cha Jung-hwan si Hayaw. Ngunit hindi niya inaasahan na si Cha Kyung-mi ay susuriin doon. Sa takot, dali-dali niyang itinulak ang kanyang kasintahan sa banyo. Ngunit pagpasok ni Cha Kyung-mi, kinuha niya ang baso ng tubig sa mesa at ininom. Ang bakas ng lipstick sa baso ay ikinagulat ni Cha Jung-hwan. Sa sandaling iyon, wala na siyang gana na pakinggan ang kanyang ina na nakaupo doon at nagrereklamo. Nang ibaba ni Cha Kyung-mi ang baso ng tubig, dali-dali itong kinuha ni Cha Jung-hwan at ginamit ang kanyang bibig upang kuskusin ang marka ng lipstick dito. Lumabas na ilang araw na ang nakalipas ay inakusahan ni Cha Kyung-mi si Nayeon-shil na nagnakaw ng kanyang singsing, kaya kinailangan nilang pumunta sa istasyon ng pulisya. Alam ni Cha Jung-hwan na kasalanan ito ng kanyang ina, kaya personal siyang pumunta upang humingi ng paumanhin para sa kanyang ina. Bagaman nasasaktan si Nayeon-shil, sa senyas ng kanyang asawa, tinanggap pa rin niya ang kanyang paghingi ng paumanhin. Pagkaalis ni Cha
Jung-hwan, nalungkot si Nayeongshil. Paano nagkaroon si Cha Kyung-mi ng ganoong klaseng anak na napakaintindihin? Matapos buksan ang regalo, namangha ang mag-asawa. Hindi nila inaasahan na bibigyan sila ni Cha Jung-hwan ng dekalidad na karne ng baka. Gulat din na sinabi ni Rayaong, ito ang regalo na dadalhin ng isang manugang sa unang pagkikita. Hindi ko inaasahan na ang anak ng may-ari ng bahay ay ganoon kagastos. Bagaman tahimik si Hayaong, tuwang-tuwa siya sa loob. Gusto rin ni Nayeongshil ang binatilyong ito. Sayang lang, si Cha Jung-hwan ay anak ng kinamumuhian na si Cha Kyung-mi. Kung hindi, talagang umaasa si Nayeongshil na siya ang magiging manugang niya. Sa pagtanggap ng ina sa kanyang puso, lalong lumigaya si Hayaong. Para mapakalma ang relasyon nilang dalawa, ibinaba ni Hayaong ang kanyang pride at kusang pumunta sa bahay ng kanyang nobyo. Dahil dito, nagkaayos din sila sa huli. Ngunit nang malaman ni Cha Kyung-mi na humihingi ng paumanhin ang kanyang anak, nagalit si Nayeongshil at lumapit upang makipagtalo kay Cha Jung-hwan dahil pakiramdam niya ay wala siyang ginawang mali. Hindi na nakatiis si Hayaong kaya lumabas siya mula sa banyo. Nakita ni Cha Kyung-mi na laging nakatingin ang kanyang anak sa banyo at naramdaman niyang may itinatago si Cha Jung-hwan sa kanya. Buti na lang at nakatago si Hayaong kaya hindi siya natuklasan ni Cha Kyung-mi. Ngunit ang matalas na tingin ni Cha Kyung-mi ay halos ikamatay sa takot ni Cha Jung-hwan. Takot na matuklasan ng kanyang ina ang tungkol sa kanila, dali-dali niyang inihatid si Cha Kyung-mi pauwi. Nakahinga siya ng maluwag nang umalis ang kanyang ina. Pagka-uwi ni Cha Jung-hwan, kusa siyang lumuhod at humingi ng tawad sa kanyang kasintahan. Binago pa niya ang password ng pinto sa kaarawan ni Hayaong para makatakas sa trahedyang ito. Kinaumagahan, ginising ni Hayaong si Cha Jung-hwan para magtrabaho. Anong oras na, Senior Yeonji? Anong tawag mo sa akin? Yeonji, nagmamadaling ipinaliwanag ni Cha Jung-hwan na hindi niya sinasadya. Hindi naniwala si Hayaong, nagalit, nag-empek ng kanyang mga gamit at nagpa siya na tapusin ang kanilang relasyon. Sinabi ni Cha Jung-hwan na nakasanayan lang niyang tawagin ang pangalang iyon sa trabaho, kaya aksidente niya itong nasabi. Pero paano naman madaling mapapatawad ni Hayaong si Cha Jung-hwan sa pagkakamali na ito? Habang nagpupulong ang tatlo, sinadyang pinalitan ni Cha Jung-hwan ang pangalan ni Yeonji ng Hayaong at nagbigay din ng katulad na paliwanag. Siyempre, galit na galit si Yeonji at tumalikod. Sa puntong ito, nakahinga na siya ng maluwag. Okay na ba? Okay na. Mahirap talagang tanggapin ni Miyaong na magiging hipag niya si Yujo. Ngunit makapal ang mukha ni Yujo at sinundan siya. Nagkusang loob pa siyang bumili ng kape para kay Miyaong at sinabi sa lahat na siya ang kaklase niya noong high school at kailangan nilang bigyan siya ng mas maraming atensyon sa hinaharap. Ngunit hindi naramdaman ni Miyaong ang pasasalamat sa pagbabago ni Yujo. Walang nakakaalam na ang pambubuli noon ay naging bangungot na sa puso ni Miyaong. Ngunit para kay Yujo, walang malaking bagay doon. Hindi ba't ginawa niya iyon para sa ikabubuti ni Miyaong? Kung hindi niya ito pinabagsak, paano magtatagumpay si Miyaong sa pagpapapayat? Hindi nahahayaan ni Miyaong na ibuli siya ng iba, kaya ayaw niyang patawarin si Yujo. Pero nagdadalang tao ako sa apo mo. Gusto mo bang pahirapan ang kuya mo sa pagitan namin? Dapat ka ring malungkot. Nang marinig ito ni Miyaong, nataranta si Yujo. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin para mapatawad siya. Alam ni Miyaong na hindi kayang iwan ni Yujo ang kanyang kapatid. Kaya para kay Jonyaong, umaasa si Miyaong na taos puso siyang humingi ng tawad. Kinagabihan pagkatapos ng trabaho, nag-iisa si Miyaong na umiinom para maibsan ang kanyang kalungkutan. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang maging hipag niya ang taong pinakakinamumuhian niya. Nagkataon naman na malungkot din si Joong-hee at napadaan. Pagkatapos ay sabay silang umupo at uminom para maibsan ang kanilang kalungkutan. Isinalaysay niya ang kanyang malungkot na karanasan sa kanya. Balak sanang sabihin ang tungkol sa kanyang pambubuli para pigilan silang magpakasal. Ngunit ang babae ay nagdadalang tao sa anak ng kanyang kapatid. Mahirap talaga ito. Kung gayon, dahan-dahan kang maghiganti at pahirapan siya sa sarili mong lakas. Maraming nagdadalang tao at nanganganak sa mundong ito. Pero marami rin ang nagtatapon ng kanilang mga anak at napakalapit lang nila sa atin. Ang aktor na si An Jong-hee, itinapon mo ba ang iyong anak? Baliw ka ba? Kung marinig ito ng iba at lumabas sa balita, magiging miserable ka. Lumabas na hindi si Jong-hee ang nagtapon ng iba, kundi siya ang itinapon. Bukod pa rito, nahanap na niya ngayon ang nagtapon sa kanya at sa kanyang ina. Balak ni Jong-hee na lumipat sa bahay nila sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay guluhin ang buhay nila. Narinig din niya na may 4 na anak ang pamilya. Pagkalipat niya doon, siguradong pagbabayaran ni Jong-hee ang buong pamilya. Pagkatapos ng ilang oras na pagrereklamo, bumuti ang kanilang relasyon. Ngunit hindi inaasahan ni Miyaong. Ang taong gusto ni Jong-hee na paghigantihan ay ang kanyang biological father. Gusto ni Nayeongshil na ipahayag ang isang nakakagulat na balita sa kanyang mga anak. Lumabas na may isa pang anak si Baeun Han-soo. Ang balitang ito ay lubos na ikinagulat ng 4 na magkakapatid na iniisip na ang ganitong bagay ay nangyayari lang sa mga drama sa Sea. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito sa kanilang sariling pamilya. Pagkatapos ay sinabi ni Nayeongshil ang isang mas nakakatakot na balita. Balak niyang tumira sa ating bahay. Ang biglaang pangyayari ay hindi matanggap ng lahat. Nagpa siya ang magkakapatid na magsama-sama upang lumaban. Gusto naming umalis ng sabay
sabay-sabay sa bahay. Ngunit hindi inaasahan, walang pag-aalinlangan na pumayag si Yaongshil. Naramdaman ni Hayaong na siguradong naapektuhan na si Yaongshil at nawawala na sa sarili. Paano ka nagiging kalmado sa harap ng ganitong sitwasyon? Bukod pa rito, pinayuhan pa niya ang kanyang mga anak na intindihin si Bayon Hanso. Ang lahat naman ay nangyari bago sila ikasal, kaya ayaw niyang hatulan ang kanyang asawa sa moral na pananaw. Kung walang problema si Yaongshil, wala rin silang karapatang tumutol. Di nagtagal, iniuwi ni Bayon Hanso ang anak na iyon. Ngunit hindi inaasahan ni Jeong-hee na ang ikatlong anak na babae ay ang kanyang manager. Paano ka napunta rito? Bakit mayroong ganitong pagkakaisa sa mundo? Dahil dito, naalala ni Miyaong ang sinabi ni Jeong-hee sa kanya. Guguluhin ko ang buhay nila at sisiguraduhin kong walang makakatulog ng mahimbing. Hindi matanggap ni Miyaong ang katotohanan ito. Bukod pa rito, kahapon lang ay sinamahan pa niya si Jeong-hee na bumili ng regalo para sa buong pamilya. Malinaw na naglalagay ito ng time bomb sa bahay. Inakala ni Jeong-hee na siya ay isang malaking bituin at ipagmamalaki ng buong pamilya. Ngunit nang makita niya ang kanilang pag-ugali, nalaman niya na hindi siya tinatanggap. Pagkatapos ay ipinakilala siya ni Bayon Hanso kina Kim Malbuon at Yoon-suk. Sa harap ng ganito karaming pamilya, biglang naramdaman ni Jeong-hee na parang nasa isang meeting siya. Ngunit ang grupong ito ng mga tagahanga ay hindi naging masigla. Nahihiya siyang umalis sa upuan at umupo sa sahig kasama ang lahat. Sinabi ni Yaongshil na kung mayroon mang hiling si Jeong-hee, sabihin lang niya. Hindi siya nag-atubili at sinabi na kailangan niya ng banyo. Gusto niya rin ng bidet, ngunit limitado ang espasyo sa bahay, kaya mahirap ang kahilingang ito. Nagulat si Kim Malbuon sa kanyang kahilingan dahil hindi niya alam kung ano ang bidet. Ito ba ay isang uri na nag-spray ng tubig sa puwit? Nasunog ba ang puwit? Ang sinabi ni Kim Malbuon ay ikinahiya ni Jeong-hee. Hindi maiwasan ng lahat ang mapatawa sa awkward na eksenang ito. Si Miyaong lang ang hindi makatawa. Magdamag siyang nakaupo sa bubong at hindi makatulog. Ang nobya ng kanyang kapatid ay ang kanyang nambubuli. Sapat na iyon para guluhin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na si Jeong-hee ay anak ni Bayon Hanso. Hindi maintindihan ni Miyaong kung bakit lahat ng malas ay nangyayari sa kanya ng ganito. Simula noon, sadyang iniwasan ni Miyaong si Jeong-hee. Nang mabaliwala, nagpa siya si Jeong-hee na kausapin ng malinaw si Miyaong. Ngunit pagkalabas pa lang niya, nakita ni Jeong-hee sina Yeojo at Jeon-young na magkasama. Naalala niya agad ang gabing lasing si Miyaong at sinabi na ang nang-aapi sa kanya ay nasa kumpanya. Kinumpirma ni Jeong-hee na si Yeojo ang may gawa nito. Kaya ng araw na iyon, nang ipakilala niya ang bagong disenyo ng damit ni Yeojo kay Jeong-hee upang ipaghiganti si Miyaong, sadyang naghanap si Jeong-hee ng butas para pahirapan si Yeojo. Nang makita niyang nagalit si Yeojo sa kanyang assistant, bumaling siya at tinanong kung paano niya nagawa ang ganoon sa iba. Gusto mo rin bang mang-api ng iba noong nag-aaral ka? Habang lumabas si Jeong-hee na masaya, sinundan siya ni Hayaong at sinabi na huwag na siyang makialam sa kanyang mga gawain sa hinaharap. Dito, hindi sinasadyang nabuksan ni Hayaong ang voice recorder at nalaman na si Yeojo ang nambubuli kay Miyaong noong high school. Dahil dito, galit na galit siyang pumunta sa kanyang nakababatang kapatid na babae at tinanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol dito. Sa totoo lang, natatakot si Miyaong na mag-alala ang kanyang mga magulang, kaya ayaw niyang banggitin ang nakaraan niya sa high school. Ayaw din ni Miyaong na dahil dito ay mahirapan si Jeon-young. Kung sakaling malaman ng kanyang kapatid ang tungkol dito at gusto pa ring pakasalan si Yeojo, hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang kapatid. Kaya ngayon, umaasa lang si Miyaong na taos pusong humingi ng tawad si Yeojo. Nang malaman ang iniisip ng kanyang nakababatang kapatid na babae, unti-unting kumalma si Hayaong. Pagka-uwi, nakipagkita si Hayaong kay Yeojo. Ang malamig na ekspresyon ng kanyang hipag ay nagpatayo ng balahibo kay Yeojo na pinagpawisan pa. Ayaw nang magsalita pa ni Hayaong sa kanya at diretsong sinabi ang tungkol sa pambubuli niya kay Miyaong noon. Ngunit para kay Jeon-young, ayaw niyang pahirapan si Yeojo. Basta't magpakita siya ng pagpapakumbaba at taos pusong humingi ng tawad kay Miyaong, ayos na ang lahat. Sa totoo lang, may sariling dahilan si Yeojo sa paggawa nito. Dahil sinabi ni Miyaong sa guro na siya ay inampon ng kanyang stepmother. Kumalat ang balita na inampon si Yeojo sa buong paaralan. Dahil sa sama ng loob dito, nakipagsabuatan siya sa kanyang mga kaibigan para apihin si Miyaong. Ngunit si Hayaong, naramdaman ni Hayaong na hindi ito sapat na dahilan para mapatawad. Ano man ang dahilan, kailangan pa rin siyang humingi ng paumanhin para sa kanyang pag-ugali kay Miyaong. Sa totoo lang, natakot din si Yeojo na dahil sa insidenteng ito ay hindi na siya makakaharap sa kanyang pamilya sa kanyang mapapangasawa. Matapos pag-isipan itong mabuti, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na humingi ng paumanhin kay Miyaong. Sinabi rin ni Yeojo ang dahilan kung bakit niya kinamuhian si Miyaong. Basta mapatawad siya ni Miyaong, tatanggapin niya ang anumang hiling. Bagaman walang sinabi si Miyaong, para kay Jeon-young, tinanggap niya ang kanyang paghingi ng paumanhin. Ngunit umaasa siya na pagkatapos niyang magpakasal sa kanyang kapatid, itatapon niya ang kanyang pagpapanggap at mamuhay ng payapa sa lahat. Kung hindi sigurado si Miyaong kung ano ang kanyang magagawa. Samantala, masayang kumakain ng hapunan sina Hayaong at Cha Ju-hwan nang matanggap nila ang balita na magpapakasal ang kanilang kaibigan sa kolehiyo. Pagkatapos ng 8 taong paghihiwalay at pagbabalikan, ang kanilang relasyon ay hindi naging madali at ito ay talagang nakakabilib. Sa sandaling iyon, naisip din nilang dalawa ang kanilang sarili. Nagtataka sila kung bakit hindi pa nila binabanggit ang tungkol sa kasal. Ngunit dahil sa kanilang pagmamataas, pareho nilang sinabi na wala pa silang plano na magpakasal sa ngayon. Bagaman
Bagaman masaya silang nagkunwari na magkapareho ang kanilang sinabi, sa loob ay galit sila na hindi iniisip ng isa ang pagpapakasal. Nang araw na iyon, pagkatapos nilang magtrabaho at magkasamang magpunta sa supermarket para mamili, hindi nila inaasahan na makikita sila ni Rayao. Dahil dito, bigla niyang naalala ang tungkol sa kanyang kapareha, ang live-in partner ni Hayaw. Kaya't lihim na sinundan ni Rayao ang dalawa patungo sa tirahan ng kanyang ate. Tulad ng inaasahan, talagang nakatira si Hayaw kasama ang lalaking ito. Tuwang-tuwa si Rayao nang mahuli niya ang sikreto ng kanyang ate. Sinundan niya at kinunan ng litrato ang lahat ng ebidensya. Kapag hawak ko ang kahinaan na ito, malaya kong madadala ang bag ni Hayaw. Ngunit kung malalaman ng kanilang mga magulang, hindi maiisip ang magiging kahihinatnan. Habang ang dalawa sa loob ng bahay ay matamis na naghahanda ng hapunan, nakatanggap sina Hayaw at Cha Jung-hwan ng mga larawang ipinadala ni Rayao. Ang mas nakakatakot ay ipinadala rin ang numero ng bahay. Biglang nakaramdam ang dalawa ng masamang pakiramdam. Lihim na nakatira ang magkasintahan nang hindi nalalaman ng kanilang mga magulang. Sa huli, nahuli sila ni Nayaong Shil at Cha Kyung-mi. Galit na lumapit si Nayaong Shil para saktan ang kanyang anak na babae. Nang makita ito ni Cha Jung-hwan, sumugod siya upang harangan. Nang makita ni Cha Kyung-mi na sinasaktan ang kanyang anak, dali-dali siyang lumapit upang hilahin ang kanyang biyenan. Hindi mapakali si Nayaong Shil at galit na kinalagkad si Hayaong pauwi. Sa sandaling iyon, naghihintay na si Beon Hanso sa labas ng pinto. Pagkatapos ay pinagalitan ng husto si Hayaong ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, si Cha Jung-hwan ay sinaktan din ni Cha Kyung-mi. Matindi niyang tinanggihan na payagan ang anak na babae mula sa isang mahirap na pamilya na maging kanyang manugang. Sinabi ni Cha Kyung-mi kay Cha Dong-hoon ang tungkol sa pagli-live-in ni Cha Jung-hwan at Hayaw. Nagulat din siya nang marinig ito. Kung may gusto ka ng babae, dapat mo munang ipakilala sa iyong mga magulang. Bakit kayo pumili ng ganitong uri ng irresponsableng live-in arrangement? Balak sana ni Cha Jung-hwan na hintayin na pag-usapan nila ang tungkol sa kasal bago makipagnegosasyon sa kanyang mga magulang. Lalo pang nagalit si Cha Kyung-mi nang marinig niyang may plano ang kanyang anak na magpakasal. Kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang magpakasal si Hayaw sa pamilyang ito. Matapos alamin ni Cha Dong-hoon ang sitwasyon, pinagalitan niya si Cha Jung-hwan at sinabing hindi niya dapat ginawa iyon. Kung gusto mo ang isang babae, dapat mo siyang pahalagahan. Kung ang kanyang anak na babae ang nasa posisyon ni Hayaw, hindi rin niya mapapatawad ang isang manugang na tulad ni Cha Jung-hwan. Kaya naman, umaasa pa rin si Cha Dong-hoon na magmumuni-muni si Cha Jung-hwan. Kinagabihan, kusang pumunta si Cha Jung-hwan sa bahay ni Hayaw upang humingi ng paumanhin sa kanyang mga magulang at inako ang lahat ng responsibilidad. Bagaman labis na nadismaya ang buong pamilya sa pangyayaring ito. Ngunit gustong malaman ni Beon Hanso ang plano ni Cha Jung-hwan. Sinabi ni Cha Jung-hwan na kung pumayag si Hayaw at ang kanyang mga magulang, pakakasalan niya ito kaagad. Gayunpaman, ayaw ni Nayaong Shil na ipakasal ang kanyang anak na babae sa isang irresponsableng tao. Nang malaman ang iniisip ni Cha Jung-hwan, nagpasya si Beon Hanso na pauwiin muna siya. Ang ibang bagay ay pag-uusapan na lang sa susunod. Kung naipaliwanag na ang lahat, gusto ring malaman ni Cha Jung-hwan ang iniisip ni Hayaw. May intensyon din si Hayaw na magpakasal. Ngunit nang maisip niyang makakasama niya ang ina ni Cha Jung-hwan sa hinaharap, nawalan siya ng lakas ng loob. Gusto niyang magpakasal, ngunit hindi sinabi ni Hayaw ang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay kay Cha Jung-hwan 8 taon na ang nakakaraan. Dahil dito, nagkamali si Cha Jung-hwan at inakala na ayaw niyang pakasalan siya dahil dito. Ang ina ni Cha ay patuloy na nagrereklamo sa kanyang anak. Habang nagtatalo ang dalawa, hindi sinasadya nitong nabanggit ang tungkol sa nakaraang pangyayari. Sa puntong ito, nalaman ni Jung-hwan ang totoong dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa kanya si Haeryun. Nang araw na iyon, labis siyang nadismaya sa ginawa ng kanyang ina, kaya dali-dali siyang hinanap si Haeryun. Bakit mo ito itinago sa akin sa loob ng 8 taon? Kung ayaw mong magpakasal dahil sa ina ni Cha, pwede akong lumipat ng bahay para hindi mo naharapin ang kinasusuklaman mong biyenan. Ngunit hindi niya pwedeng sabihing itapon niya ang kanyang mga magulang nang may pagkamakasarili. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya ng iba. Pakiramdam ni Haeryun, wala namang masama sa pagiging magkasama nila ngayon. Jung, gusto lang ni Jung-hwan na mamuhay ng normal. Hindi niya talaga matanggap ang buhay na puro pag-ibig lang at walang kasal. Kaya matagal silang hindi nagkausap. Nagpasya si Jung-hwan na magtrabaho sa Vietnam at palihim pa niyang ibinenta ang apartment niya nang hindi alam ng kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, nagulantang talaga ang ina ni Cha. Sa panahong ito, hindi lang umuwi ang kanyang anak kundi nagpalit pa ng mobile number. Habang ang mag-asawa ay labis na nag-aalala, bigla silang nakakita ng aksidente sa trapiko sa balita at ang sasakyang na aksidente ay kapareho ng sasakyan ni Jung-hwan. Pagdating nila sa ospital, nalaman nilang hindi pala ang kanilang anak ang naaksidente. Sa takot ng ina ni Cha, napaupo siya sa sahig. Hindi rin alam ni Haeryun na magtatrabaho si Jung-hwan. Bago ikasal, huwag na huwag mong saktan ang damdamin ng iyong hipag, kung hindi ay kukunin nila ang lahat ng atensyon sa kasal. Kaya pala, isang gabi bago ang kasal, binigyan ni Yeoju si Rayao ng flat shoes. Masaya at nagtataka siya, tinanong niya kung siya lang ba ang binigyan. Hindi niya inaasahan na sinabi ni Yeoju ang totoo na maliit ang katawan ng dalawang hipag, tanging si Rayao lang ang matangkad. Natatakot siya na kung magsuot si Rayao ng high heels, mas magiging kapansin-pansin ito kaysa sa kanya, kaya naghanda siya ng low-heeled shoes para kay Rayao. Ang mga salita ni Yeoju ay lalong nagpagalit sa tatlong hipag. Maging si John Young sa tabi ay hindi na rin nakatiis, kaya nagpasya siyang isama sila bukas.
Ang mapang-akit at kaakit-akit na si Haeryun na may magandang pampaganda ay pinahanga si Jonyao. Ang suot din ni Rayaong ay lubos na nakakatuwa. Nang lumabas ang inosente at kaibig-ibig na si Mayaong, nagulat si Joong-hee at natigilan. Maging sina Haeryun at Rayaong ay hindi makapaniwalang napakaganda ni Mayaong na naka-makeup. Sa kabilang banda, si Yujo na naghihintay para sa seremonya ay patuloy na nakangiti. Ngunit nang makita niya ang tatlong hipag na bumaba mula sa hagdanan, lahat ay nagulat. Agad nawala ng kumpiyansa si Yujo at maging ang kanyang pagsasalita ay nautal. Lahat ng mata ay agad na lumipat mula sa nobya patungo sa tatlong hipag. Nang mag-picture, ipinakita pa ni Haeryun ang kanyang kaakit-akit na balikat. Dahil sa tatlong hipag na umagaw ng atensyon, si Yujo ay ngumiti ng medyo matigas. Matapos ang kasalan, ang buong pamilya ay nagtipon upang kumanta at sumayaw. Masiglang hinila ni Haeryun at Rayaong si Haeryun sa entablado. Pagkahawak ni Haeryun sa mikropono, bumalik sa kanyang isip ang pagtatanghal niya noong siya ay estudyante pa. Noon, si Jung-hwan ay laging nakatayo sa ilalim ng entablado at pinapanood siya. Ngunit ngayon, matagal na silang hindi nagkakausap. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Haeryun ang kanyang luha. Naiintindihan din ng buong pamilya ang kanyang damdamin. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, umalis muna si Haeryun. Hanggang isang araw, kumatok ang ina ni Cha sa kanyang bahay. Noon lang nalaman ni Haeryun na ibinenta na ni Jung-hwan ang apartment niya at nawala pa ng ilang araw. Dahil hindi niya makontak si Jung-hwan, napilitan ang ina ni Cha na puntahan si Haeryun. Sigurado siyang may paraan si Haeryun para makipag-ugnayan kay Jung-hwan at humingi siya ng tawad kay Haeryun sa kanyang pagkakamali 8 taon na ang nakakaraan. Umiiyak na humingi ng tulong ang ina ni Cha kay Haeryun para hanapin ang kanyang anak. Ngunit wala ring balita si Haeryun kay Jung-hwan. Maging ang mga kasamahan niya ay hindi rin alam kung saan siya nagpunta. Ang alam lang nila ay sinabi ni Jung-hwan na magbabakasyon siya at pinapaalalahanan ang kanyang mga kasamahan. Biglang naalala ni Haeryun na 8 taon na ang nakalipas ay sinabi ni Jung-hwan na kung may oras siya ay pupunta siya sa isang bahay bakasyonan sa tabing dagat sa loob ng ilang araw. Maraming bahay bakasyonan ang pinuntahan ni Haeryun para hanapin siya. Pero walang Jung-hwan doon. Nang handa na siyang umuwi, bigla siyang nakakita ng pamilyar na anino sa tabing dagat. Sa totoo lang, si Haeryun ang pinakamahusay na nakakaintindi kay Jung-hwan. Ngunit napakapangit talaga ng kanyang kasanayan sa pangingisda. Buong araw siyang nangisda pero wala siyang nahuling isda. Nang lumingon siya upang umuwi, nakita niya si Haeryun na naghihintay sa kanya. Akala niya ay matutuwa siya sa kanyang pagdating. Ngunit sinabi ni Jung-hwan na hindi niya matanggap ang buhay na puro pag-ibig lang at walang kasal. Gusto ni Haeryun na manatili at sabihing, magpakasal tayo. Ang anak na babae ay malapit ng ikasal, ngunit mariing tinutulan ito ng kanyang ina. Mas gugustuhin pa niyang manatiling dalaga ang kanyang anak kaysa ipakasal siya sa pamilyang iyon. Dahil labis na pinoprotektahan ng ina ni Mayaong si Mayaong, ang ina ni Cha ay sanay na sa pagiging walang katwiran, mukhang masayahin at maganda sa labas, ngunit sa loob ay nakakatakot tulad ng isang demonyo. Ang hindi matiis ng iba ay patuloy niyang iniisip na mayaman siya, kaya minamaliit niya ang mahihirap. Paano siya mabubuhay ng payapa at masaya sa hinaharap sa harap ng ganitong uri ng biyenan? Ngunit si ama ni Mayaong ay hindi sumasang-ayon sa bagay na ito. 31 taong gulang na si Haeryun at ito ang unang pagkakataon na ipinahayag niya ang kanyang hangarin na magpakasal. Bukod dito, alam din ng lahat na walang boyfriend si Haeryun. Magamat may batayan ang pag-aalala ng ina ni Mayaong, pakiramdam ni ama ni Mayaong ay kailangan pa rin itong pag-isipan ng mabuti. Sa pag-uwi niya mula sa trabaho sa gabi, tinawag niya si Haeryun. Gustong malaman ni ama ni Mayaong kung nag-aalala siya. Nang harapin ang ganoong uri ng biyenan, hindi naman talaga ayaw ni Haeryun magpakasal dahil sa ina ni Cha. Ngunit sa panahong ito, marami na rin siyang napag-isipan. Sinubukan niyang lumayo kay Jung-hwan ng maraming beses, ngunit sa huli ay hindi pa rin niya ito malimutan. Maraming tao ang nagsisisi pagkatapos magpakasal, ngunit mas malaki ang pagsisisi kung hindi magpakasal. Kung pareho lang ang pagsisisi, bakit hindi mo subukan? Sa ganoong paraan, mababawasan ang ilang panghihinayang sa buhay mo. May tiwala rin si Haeryun na magiging mabuting manugang siya. Nang marinig ito mula sa kanyang anak, ang ina ni Mayaong na laging tumututol ay hindi na nagsalita pa. Iginagalang din ng ama ni Mayaong ang kanyang desisyon. Sa kabilang banda, si Jung-hwan ay nakikipag-usap din tungkol dito sa kanyang mga magulang at ang ina ni Cha ay mariin ding tumututol. Ngunit lubos na sumasang-ayon ang ama ni Cha. Pakiramdam ng ina ni Cha na ang babaeng nagmula sa ordinaryong pamilya ay hindi karapat-dapat maging manugang niya. Kahit na bumagsak ang langit, hindi siya papayag sa kasal nila. Ngunit determinado ng pakasalan ni Jung-hwan si Haeryun. Kung hindi papayag ang ina ni Cha, lilipat na lang siya ng bahay. Galit na galit ang ama ni Cha sa ina ni Cha dahil sa walang dahilan itong paggawa ng gulo. Kung hindi siya papayag na magpakasal ang dalawa, bakit pa siya humingi ng tawad kay Haeryun? Bakit pa niya pinahanap ang kanyang anak? Alam niyang kung papayag si Jung-hwan na bumalik, ibig sabihin ay nagkaayos na ang dalawa. Ngayon, binabawi niya ang kanyang salita. Bakit ganoon ang pag-ugali niya? Hindi makapagsalita ang ina ni Cha dahil sa sermon ng ama ni Cha. Ngunit naisip niya ang alitan na nangyari sa pamilya ni Haeryun. Dati, hindi niya matanggap ang manugang na ito. Sa kabilang banda, napagkasunduan na ng magkasintahan ang tungkol sa kasal. Ngunit anuman ang mangyari, gusto pa rin nilang makuha ang basbas ng kanilang mga
pamilya. Kaya naman, sumang-ayon ang dalawa na ihanda ang sarili para sa ilaban sa pamilya ng bawat isa. Sa harap ng nakangiting mukha ni Hyeryun, biglang kinilabutan ang ina ni Cha. Ngunit labis namang natuwa ang ama ni Cha sa nakakatawang estilo niya. Bukod pa rito, nagdala pa si Hyeryun ng regalo para sa kanilang dalawa, pati na rin ang paboritong merienda ng asong si Cha. Napakamaingat niya at patuloy siyang nakakakuha ng mga puntos sa puso ng kanyang biyenan. Sa totoo lang, ang pangunahing layunin ni Hyeryun sa pagpunta sa oras na ito ay upang humingi ng tawad sa ina ni Cha dahil sa nangyaring alitan. Noon, binantaan pa niya ito. Ngayon, naiisip niya na mali talaga ang ginawa niya. Sa pagpapaya ng ama ni Cha, tinanggap din ng ina ni Cha ang kanyang paghingi ng tawad. Matatanggap kaya ni Ju-hwan ang pagkilala ng mga magulang ni Hyeryun? Sa unang pagkakataon na dumalaw ang tanga sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa, dala-dala niya ang napakaraming gamit. Dahil sa dami, nahulog lahat sa sahig. Nako, ang dami ko palang nabili. Nakalimutan ko walang elevator dito. Nakita ng mga magulang ni Hyeryun si Ju-hwan na pagod at pawis na pawis at nagulat sila. Maging ang mga kapatid ay nagulat at natigilan. Ang totoo, ang layunin niya sa pagpunta ay upang hingin sa mga magulang ni Hyeryun na ipagkasundo si Hyeryun sa kanya. Ang dalawang tao ay kaunting galaw lang ay naghihiwalay na at nagtatago. Paano makapagbibigay ng kapanatagan sa puso ang ganoong irresponsableng pag-ugali? Ipinaliwanag ni Ju-hwan na dahil ayaw niyang makipaghiwalay kay Hyeryun, kaya niya naisip ang ganoong matinding paraan. Ngayon, napagtanto na niya ang kanyang pagkakamali at tiniyak pa niya sa kanyang mga biyenan na hindi na mangyayari muli ang ganito. Tiyak na gagawin niyang masaya si Hyeryun. Ngunit hindi maintindihan ng ina ni Miyaong kung paano niya pasasayahin ang kanyang anak. Kaya sinabi ni Ju-hwan na pagkatapos nilang magpakasal, gagawin niya ang lahat ng gawaing bahay. Kung may mangyaring alitan, hindi niya hahayaang makialam ang pamilya. Bukod pa rito, lubos niyang iginagalang ang pamumuhay ng bawat isa. Hindi napigilan ng mga kapatid na babae na mamangha sa sinseridad ni Ju-hwan. Malugod ding tumango si ama ni Miyaong. Lubos silang nasisiyahan sa sagot ni Ju-hwan. Ngunit nang tanungin ng ina ni Miyaong kung ano ang kanyang espesyalidad, hindi alam ni Ju-hwan kung ano ang sasabihin. Napakahaba ng mukha niya, bagamat malamig ang mukha ng ina ni Miyaong, sa loob-loob niya ay naaprubahan na niya si Ju-hwan bilang manugang. Masigla ring sinabi ni ama ni Miyaong kay Ju-hwan na kumain muna bago umuwi. Nang makita si Ju-hwan na pawis, sinabi ng ina ni Miyaong na huwag siyang kabahan. Nang aayusin pa lang niya ang kanyang posisyon, nagsimula ng walang tigil na magbuhos ng alak si Jonyao, ang panganay na kapatid. Patuloy na nagtatanong ang pamilya na nagpakaba kay Ju-hwan hanggang sa magsimula ng manginig ang kanyang mga binti. Hansu! Nagalit si Hanso at itinulak ang binti niya na nangangamoy. Nang tumayo si Rayaong para tumulong, nanginig din ang kabilang binti niya. Sa unang beses na bumisita ang manugang sa bahay ng kanyang asawa, nauwi ito sa nakakahiya na eksena. Pagdating ni Hyeryun sa bahay, lasing na si Ju-hwan. Wala silang nagawa kundi hayaan ang tangang manugang na ito na manatili sa bahay. Sa totoo lang, gusto talaga ni Nanay Miyaong si Ju-hwan. Ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw niya sa kasal ay dahil sa ina ni Ju-hwan na walang katwiran. Nang malaman niya ang iniisip nito, umiti si Tatay Miyaong. Gusto rin ng dalawang nakababatang kapatid na babae ang bayaw na ito. Kinaumagahan, sinadya ni Nanay Miyaong na magluto ng sabaw na pampatanggal ng hangover para kay Ju-hwan at sa parehong oras, nakuha rin niya ang pagtanggap ni Tatay Miyaong. Tuwang-tuwa si Ju-hwan na parang bata nang tanggapin siya ng mga magulang ni Hyeryun. Halos maiyak din sa sobrang tuwa si Hyeryun. Samantala, kahit na tinanggap na ng ina ni Cha ang paghingi ng tawad ni Hyeryun, tutol pa rin siya sa kasal ng dalawa. Bukod pa rito, may binabalak siyang paraan para sirain ang relasyon nila. Biglang may naisip na magandang ideya ang ina ni Cha. Dali-dali siyang tumawag kay Ju-hwan at sinabihan itong uwi si Hyeryun. Pagkatapos nito, prang kanyang sinabi ang kanyang kahilingan. Kung papayag si Hyeryun sa kahilingang ito, papayag siya sa kasal. Ang kahilingan ay, pagkatapos nilang magpakasal, maninirahan sila ng magkasama. Maninirahan ang dalawa sa ikalawang palapag. Pagkasabi ng ina ni Cha, agad na tumuto si Ju-hwan dahil napag-usapan na nila ni Hyeryun na pagkatapos nilang magpakasal, upa sila ng apartment malapit sa kanilang trabaho. Ngunit hindi sumuko ang ina ni Cha sa kahilingan na ito. Ang resulta, na hindi inaasahan ng lahat, ay pumayag si Hyeryun. Sa pagkakataong ito, hindi rin nakapagsalita ang ina ni Cha. Wala siyang nagawa kundi pumayag sa kasal na ito. Ngunit pagkatapos nito, marami pang ibang nangyari. Gusto ng ina ni Cha na magpakitang gilas sa pamilya ng lalaki, kaya nagsuot siya ng isang buong fur coat sa gitna ng tag-init. Naisip ng ama ni Cha na nababaliw na yata ito. Ang pagsusuot ng ganito sa pagbisita sa pamilya ng lalaki ay para lang pagtawanan ng mga tao. Ngunit sinabi ng ina ni Cha na wala siyang alam sa fashion. Ang mga taong may panlasa ay hindi alintana ang mainit na tag-init o ang buto-butong lamig ng taglamig. Kung wala kang alam, manahimik ka na lang. Sa kabilang banda, buong umaga nang kinakalkal ng ina ni Miyaong ang kanyang aparador. Hindi rin makahanap ng angkop na damit. Buti na lang at may 3 anak na babae siyang marunong mag-makeup. Kaya, sina Miyaong at Rayaong ang nag-makeup sa kanilang ina gamit ang pinakabagong
bagong estilo. Ngunit nang idilat ng ina ni Miyaong ang kanyang mga mata, nagulat siya. Pakiramdam din ni Hyeryun ay ina ito. Ngunit sinabi ni Rayaong na hindi nila dapat hayaan ang kabilang panig na mangibabaw sa kanilang pamilya. Sinabi pa niya kay Hyeryun na ipahiram ang limited edition na bag niya. Ngunit sinabi ni Hyeryun na mayroon ng pinakamahal na alahas sa mundo ang ina ni Miyaong. Nagtataka si Miyaong na nagtanong, mayroon ba tayong anumang mamahaling gamit sa bahay? Ako iyon, sagot ni Hyeryun, ang seductive brand na si Hyeryun. Ang kanyang kumpiyansa ay nagpatawa sa lahat. Sa puntong ito, ang ate ng pamilya, isang fashion designer, ay lumabas din sa eksena. Pinili ni Yujuo ang pinakaangkop na suit at pinakamararangyang alahas para kay Nanay Miyaong. Pagkatapos, halos masilaw si Nanay Miyaong sa sobrang ganda ng kanyang suot. Maging si Tatay Miyaong ay hindi magtigil sa kakapuri sa kanya. Pagkatapos magkita ng dalawang pamilya, sinisi ni Nanay Miyaong si Nanay Cha sa pagiging mapagmalaki. Hindi niya inaasahan na magsuot ito ng fur coat sa tag-init. Nang makita ni Nanay Cha na labis ang makeup ni Nanay Miyaong, minamaliit din niya ito bilang taga-probinsya. Ngunit ang dalawang ama ay nagpakita ng pagiging malapit. Patuloy na pinupuri ni Tatay Cha ang kanyang balay. Napakagaling talaga. Kaya mong palakihin ang ganoong mahusay na anak na babae. Nang makita ito ni Nanay Miyaong, sinimulan niyang ipagmalaki kung gaano kagaling ang kanyang anak na babae. Hindi rin nagpatalo si Nanay Cha dahil sa puso niya. Walang sinuman ang mas mahusay kaysa sa kanyang sariling anak. Sa puntong ito, biglang kumalat ang amoy ng pulbura sa hangin. Ayaw ni Nanay Miyaong na maliitin ng kanyang balay, kaya nagpasya siyang siya ang magbayad ng hapunan. Ngunit nagpakitang gila si Nanay Cha na nagpaalala na ito ay isang 5-star na restaurant. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, dali-daling sinabi ni Jung-hwan na napag-usapan na nila ni Hyeryun na sila ang magbabayad ng hapunan. Doon lang nabawasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit pagkatapos noon, muling bumalik sa pagkakatahimik ang sitwasyon. Muling balak ni Hyeryun na magkaroon ng simpleng kasal para makatipid sa pera at makabili ng ilang gamit sa bahay. Ngunit agad na tumutol ang ina ni Cha at sinabing, sa status ng kanilang pamilya, kailangan nilang magdaos ng malaking kasal. Kaya naman, ang pamilya ng babae ay kailangan ding maghanda ng sapat na dote at mga regalo. Bukod pa rito, kailangan din itong tugma sa kanilang pamantayan. Dahil dito, pakiramdam ng lahat na medyo sumobra ang ina ni Cha. Pakiramdam ng ina ni Miyaong ay matigas talaga ang ulo nito. Hindi inaasahan na nagkasagutan sila at nagtalo. At sa gayon, nasira ang pagkikita ng dalawa dahil sa dalawang ina. Pagka-uwi, nanatili pa ring matayog at hindi maabot ang ina ni Cha. Pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat ang anak na babae ng pamilyang iyon na maging manugang niya. Hindi rin niya kayang maging balai ng ina ni Miyaong. Hindi matanggap ni Jung-hwan ang ginawa ng ina ni Cha. Kung ayaw niyang maging balay, sa bandang huli, hindi na kailangan niyang maging biyenan. Naisip din ng ama ni Cha na hindi na niya kayang kausapin ang kanyang asawa. Alam ni Jung-hwan na gaano man sila magsikap ni Hyeryun, sayang lang ang oras. Kaya naman, siya mismo ang nagpasya na gawin ang gusto ni Hyeryun. Pagkatapos ng kasal, lilipat na sila. Akala ng ina ni Cha na mapipigilan niya ang kasal na ito. Hindi niya inaasahan na ang labis na reaksyon niya ay magiging sanhi ng pagkawala ng kanyang anak. Pagka-uwi, sinermonan din ng ama ni Miyaong ang ina ni Miyaong. Sa simula pa lang ay maganda na ang relasyon, ngunit dahil sa dalawang ina, nagulo ang lahat. Isang araw, biglang tumulo ang bubong ng bahay. Si Nanay Cha, na may-ari ng bahay, ay kusang loob na tumulong sa pag-aayos. Para sa kanyang mga anak, isinantabi niya ang kanyang pagmamataas. Kusang nag-alok ng tsaa sa balay. Napagtanto ng dalawang ina ang kanilang pagkakamali, ngunit sinamantala pa rin ng ina ni Miyaong ang pagkakataon na maghiganti habang hawak ang kamay. Naku, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Malapit nang magsimula ang kasal ni Hyeryun, ngunit ang kakaiba ay hindi pa rin dumarating ang ina ni Cha. Sa pag-aalala ng lahat, bigla silang nakakita ng isang mahabang marangyang kotse na paparating mula sa malayo. Pagkatapos, bumaba si Nanay Cha mula sa kotse na nakasuot ng parang pabo. Ang sandaling ito ay labis na ikinagulat ng lahat. Ang sinumang hindi nakakaalam ay akalain na dadalo siya sa isang seremonya ng parangal. Nang bumaba siya sa hagdan, muntik pa siyang matumba. Ang pananamit ng kanyang asawa ay labis na ikinahiya ni Tatay Cha. Ngunit ang sumunod na talumpati ang nagpatahimik sa lahat. Nang isang taong gulang pa lang ang kanyang anak, mas maaga itong natutong maglakad kaysa sa ibang bata. Buti na lang at nakahabol ang AC at pinutol ang talumpati ng ina ni Cha. Pagkatapos noon, ang masiglang pagganap ng mga kapatid ay nagdulot ng kaguluhan at hiyawan sa bulwagan. Dahil dito, naalaala ng ina ni Miyaong ang anak niyang sumasayaw noong bata pa ito. Si Hyeryun, nakasama niya sa loob ng 31 taon, ay biglang nagpakasal at ikinasal. Biglang nakaramdam ang ina ni Miyaong nang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Lubos siyang umaasa na ang kanyang anak na babae at manugang ay magiging masaya magpakailanman. Nangako si Hyeryun na sa hinaharap, magiging tulad din siya ng ina ni Miyaong, isang mabuting ina at isang masipag na asawa. Marahil, bawat kasal ay mayroong katulad na eksena, ang anak na babae ay magpapakasal. Sa totoo lang, masaya ang lahat sa loob. Siguro ang mga magulang lang ang makakaintindi ng ganitong damdamin ng pangungulila sa kanilang mga anak. Matapos ang kasal, sinigawan din ni Tatay Cha si
Nanay Cha. Ang kanyang anak ay ikinasal, ngunit ang ina ay nakasuot ng ganito. Nakakahiya talaga para sa kanyang anak. Samantala, ang bagong kasal ay nagha-honeymoon at bigla silang nakatanggap ng tawag mula sa kanilang ina. Dahil gusto nilang protektahan ang kanilang privacy, nagplano ang dalawa na maglagay ng pinto sa itaas ng hagdan. Ngunit dahil abala sila sa pagpaplano ng kasal, nakalimutan ni Juhwan na ipaalam ito sa ina ni Cha. Nang makauwi ang mag-asawa, nagsimula siyang magalit at sinisi si Haeryun sa immoral na bagay na ito. Ngunit bago sila ikasal, nilagdaan na ng 4 na miyembro ng pamilya ang kasunduan. Bukod dito, nakasaad sa unang sugnay na may karapatan si Haeryun na palamutyan ang bahay ayon sa kanyang gusto. Nakakalungkot lang na hindi sineryoso ng ina ni Cha ang kontrata. Dahil hindi niya alam ang batas, ginamit siya ni Haeryun. Sinabi pa niya, kahit wala ang pintuan na ito, hindi siya makakapasok sa silid ng manugang niya. Hindi ba't kaninang umaga ay palihim siyang pumasok sa silid ng dalawa? Ang tanong na ito ay nagpatamlay sa ina ni Cha. Sa totoo lang, gusto lang niyang alamin kung paano nagsasama ang kanyang anak at manugang. Kung maglalagay pa ng pinto, para na ring nagtatayo ng pader sa pagitan niya at ng kanyang anak. Nangako rin ang ina ni Cha na hindi na siya papasok sa silid ng dalawa. Kung hindi sila naniniwala, maaari silang maglagay ng kamera. Hindi inaasahan, lubos na sumang-ayon ang ama ni Cha sa panukalang ito. Ngunit pakiramdam ni Haeryun ay hindi maganda ang paglalagay ng mga karagdagang kamera sa bahay. Kung ganoon, mas mabuti pa kung kalahati na lang ang ilagay upang mapanatili ang mga limitasyon sa puso ng bawat isa. Lubos na sumang-ayon ang ina ni Cha sa ganitong uri ng panukala. Lahat ng nasa pamilya ay masayang pumalakpak. Maaga pa lang, nasa tapat na ng pinto ng silid ng kanyang manugang ang ina ni Cha upang makinig. Ngunit hindi niya inaasahan na si Haeryun pala ang naglagay ng pinto sa tuktok ng hagdan upang maging maginhawa ang pagpasok at paglabas ng ina ni Cha. Nag-iwan pa siya ng butas para sa kanya. Nang makita ang butas na ito, galit na galit si Nanay Cha. Ngunit dahil sa kuryosidad, lumuhod pa rin si Nanay Cha at gusto niyang isilip ang kanyang ulo upang tingnan ang sitwasyon sa loob. Ngunit ang pagbati ni Haeryun ay nagpagulat sa kanya at nahulog siya sa hagdan. Nang malaman na nahulog ang kanyang asawa dahil sa paniniktik sa itaas, agad na umakyat si Tatay Cha upang tingnan kung ano ang nangyari. Nakita niya ang kahangahangang gawa ni Haeryun at humanga siya. Hindi inaasahan ni Tatay Cha na ganoon katalino ang kanyang manugang. Mukhang si Haeryun na ang haharap sa kanya sa bahay. Nagreklamo si Nanay Cha, nahulog ako ng ganoon, tumatawa ka pa. Hindi inaasahan ni Haeryun na magiging ganito ang sitwasyon at nag-aalala siyang dalhin si Nanay Cha sa ospital para magpatingin. Sinabi naman ni Tatay Cha na magtrabaho na sila at siya na lang ang magdadala sa kanyang asawa sa ospital. Pagkatapos nilang magpakasal, nangyari kaagad ito. Lubos na nakaramdam ng pagkakasala si Haeryun, ngunit pakiramdam ni Juhwan ay hindi niya lubos na masisi si Haeryun. Nilagdaan na ng ina ni Cha ang kasunduan at pumayag na hindi basta-basta papasok sa kanilang silid. Walang sinuman ang umasa na magiging ganito ang sitwasyon. Dahil nakita na hindi malubha ang pinsala ng ina ni Cha, dinala siya ng ama ni Cha sa pasukan ng ospital at pagkatapos ay umalis siya upang dumalo sa isang mahalagang pulong. Kinaumagahan, tinawagan ni Juhwan si Haeryun at sinabing na sprain ang pulso ng ina ni Cha at kailangan itong lagyan ng plaster. Marahil ay gagaling ito pagkatapos ng isang buwan. Bagamat medyo abala ang pagka-plaster, buti na lang at hindi nasaktan ang kanyang mga buto. Pagkababa ng tawag, nakatanggap muli si Haeryun ng text message mula sa ina ni Cha. Sinabi niya na hindi na siya makakapagluto. Pinabili niya kayo ng masarap na pagkain pagkatapos ng trabaho para makakain siya. Tuwang-tuwa si Haeryun na sinabi sa kanya na bibilhin niya ang paborito niyang octopus dish. Ngunit sa pagpili lang ng lasa, hindi inaasahan ni Kim Malbuon na magpapalit-palit ng 30 beses. Pagdating ng hapunan, sinadya ni Kim Malbuon na sabihin na nagulat siya kaninang umaga kaya wala siyang lakas kumain. Walang nagawa si Juhwan kundi subuan siya isa-isa. Nakita ang mayabang na mukha ni Kim Malbuon, hindi lang si Haeryun ang hindi nakatiis, maging si Cha Dong-hoon ay nagalit at gustong sipain siya palabas. Nakita ni Juhwan na walang tigil si Haeryun sa pagsulyap sa kanya, dali-dali niyang dinala ang paborito niyang ulam sa harap niya. Hindi inaasahan ni Haeryun na nang kakain na siya, ay sinabi ni Kim Malbuon na gusto rin niya ang ulam na iyon. Nang makita ito, wala nang nagawa si Haeryun kundi ibalik ang plato sa dating pwesto. Sa hapunan na ito, kumain siya ng may matinding galit. Para mapasaya ang asawa, dali-daling sinabi ni Juhwan na sa weekend ay pumunta sila sa bahay ng biyenan niya. Ngunit dahil sa pagbagsak ni Kim Malbuon, paano naman siya pababayaan ni Haeryun sa bahay? Kinagabihan, nang matutulog na sana ang mag-asawa, tumawag si Kim Malbuon at sinabing masakit ang braso niya. Gusto niyang pakitulungan siya ni Juhwan na takpan siya ng kumot. Ang masunuring anak ay agad na lumipat. Pagkabalik niya, hindi pa man nakakahiga, sinabi ulit ni Kim Malbuon na nauuhaw siya ng kaunti. Dahil dito, napagod ng sobra si Juhwan. Hindi inaasahan na maaga palang kinabukasan, tumawag na naman si Kim Malbuon. Sa galit, sinipa ni Haeryun ang asawa sa kama. Kinabukasan, binigyan siya ng biyenan niya ng isang tambak na gawaing bahay. Nang makita ni Juhwan na gusto niyang tulungan ang asawa, nagpababa si Kim Malbuon kay Juhwan para masahiin siya. Tatay, maaari mo po bang masahiin si nanay para sa akin? CJ, ngunit tinanggihan ni
Kim Malbuon ang alok na ito. Pagkatapos, hinila niya si Jung-hwan sa silid. Habang minamasahe niya si Kim Malbuon, nag-aalala siya sa kanyang asawa na naglilinis sa labas, kaya nagkunwari siyang pupunta sa banyo para lumabas at tignan. Nang makita siyang lumabas, agad na tinanggal ni Kim Malbuon ang benda at kinamot ang sarili. Nagkataon na nakita ito ni Jung-hwan. Nang malaman niyang nagpapanggap lang ang kanyang ina, galit siyang sinabihan ito na tanggalin na ang benda. Ngunit lubos na nasiyahan si Kim Malbuon sa pag-aalaga. Nagmakaawa siya kay Jung-hwan na tulungan siyang itago ito ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, siguradong tatanggalin na niya ang benda. Walang magawa si Jung-hwan kundi sumang-ayon sa kanyang ina. Talaga, hindi ko alam kung mabubunyag ang insidente. Paano kaya tratuhin ni Hae-young ang mapagmataas na si Kim Malbuon? Habang nagpapahinga si Hae-young sa weekend, bumili si Kim Malbuon ng maraming sangkap para gumawa ng kimchi. Ngunit sinabi ni Cha Dong-hoon, ilang taon na kayong hindi gumagawa ng kimchi, hindi ba? Hindi madali para sa aming manugang na magkaroon ng isang araw na pahinga, kaya alisin mo na ang lahat ng ito. Ngunit sinabi ni Kim Malbuon, sa buong araw, abala ka sa kung ano-anong bagay, kailan ka pa naging interesado sa mga gawain sa bahay. Bagaman hindi siya gumawa ng marami, malinaw na bawat taon ay gumagawa siya ng sarili niyang kimchi. Bukod pa rito, ngayong taon ay ikinasal ang kanyang manugang dito, kaya gusto niyang gumawa ng mas marami para ibigay sa pamilya ng asawa. Nang marinig ito, labis na nagulat si Hae-young. Kung ganoon, wala siyang magawa kundi tumulong. Ngunit sa ganitong magandang bagay, paano mawawala si Cha Dong-hoon? Nang makita niya ang dalawa na nagtatrabaho, sobrang saya ni Kim Malbuon. Umupo pa siya sa isang tabi at nagmamadali. Matapos balatan ang isang tambak ng sibuyas, mayroon pang 2 palanggana ng plum. Ngunit ngayon, ang mga daliri ni Hae-young ay pagod na pagod at nanginginig. Sinabi ni Cha Dong-hoon na kung pababayaan niyang magtrabaho ng sobra ang kanyang manugang, mapapagod ito ng husto. Ngunit hindi masyadong interesado si Kim Malbuon. Sa oras na iyon, tumawag ang kapitbahay at sinabing gasgas ang kotse niya at pinapapunta siya para tignan. Ngunit sa mga nakaraang araw, hindi naman nagmaneho si Kim Malbuon. Nang paalis na sana siya, bigla niyang naisip ang malaking abogado sa bahay. Kaya ipinasa niya ang bagay na ito kay Hae-young para ayusin. Sa pakiramdam ni Hae-young, kailangan niyang tignan muna ang dashcam footage ng kotse para malaman kung ano ang nangyari. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, matutuklasan niya ang isang nakakagulat na sikreto. Napako si Hae-young sa kinatatayuan niya nang makita ang eksena sa loob. Lumalabas na nagpapanggap lang si Kim Malbuon na may sakit para paikutin siya. Pagkabalik niya, tinawag niya ang buong pamilya sa sala. Pagkatapos, ipinakit niya ang video na napanood niya kanina. Nang makita na nabunyag na ang lahat, nagulat si Kim Malbuon. Nagalit din si Cha Dong-hoon sa kanyang asawa. Kakasabi lang ng ating anak, pinahiya mo ako sa harap ng ating manugang. Paano mo pa nagawa ang ganoong kahiyahiyang bagay sa iyong pamilya? Harap-harapan sa walang kabuluhang gulo ni Kim Malbuon, hindi na nakapagtiis pa si Cha Dong-hoon. Sa makatuwid, nagpasya siyang tapusin ang kanyang kasal sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagtatapos ng kasal. Direktang sinabi ni Cha Dong-hoon na gusto niyang maghiwalay at mamuhay ng mag-isa, na mamuhay ng buhay na gusto niya. Sa kabilang banda, si Hae-young ay puno rin ng galit. Kahit ang almusal na inihanda ni Jung-hwan para sa kanya ay wala siyang ganang kainin. Hindi inaasahan na pagkalabas pa lang niya, inabol na siya ni Kim Malbuon. Pakiramdam ni Kim Malbuon, pinahiya siya ni Hae-young sa harap ng kanyang anak at asawa, kaya pinilit niya si Hae-young na humingi ng tawad. Ngunit malinaw na kasalanan ito ni Kim Malbuon at ngayon ay sinisisi niya pa ang kanyang manugang. Hindi talaga kayang mamuhay kasama ang ganitong uri ng tao. Pagdating ni Hae-young sa opisina, sinimula na naman siyang bombahin ng mensahe ng kanyang biyenan. Sobrang galit siya at gusto niyang masira. Kinagabihan, muling binanggit ni Cha Dong-hoon ang tungkol sa pagtatapos ng kasal. Ngunit matigas na tumutol si Kim Malbuon. Alam niya na kahit sa karisma at kagandahan, siya ay napakakaakit. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang bigyan ng pahinga ang iba. Pagkatapos sabihin iyon ni Cha Dong-hoon, hinawakan ni Kim Malbuon ang kanyang tiyan. Masakit ang kanyang tiyan, ano na ngayon? Hindi pwedeng lagyan ng plaster ang sakit ng tiyan. Sa isang malaking, mainit-init na pamilya, masayang ipinagdiwang ng lahat ang kaarawan ni An Jong-hee. Ito rin ang kanyang pinaka hindi malilimutang kaarawan. Sa edad na ito, sa unang pagkakataon ay humipan siya ng kandila sa cake. Sa unang pagkakataon ay kumain siya ng soup ng damong dagat. Bagaman hindi niya gusto ang malagkit na soup ng damong dagat. Ngunit sinabi ni Nayeongshil na ito ay tradisyon ng pamilya. Ang iba pang mga kapatid ay pinalaki rin sa ganitong paraan, kaya magkakaroon din ng pribilehiyo si An Jong-hee. Matagal na siyang itinuring ni Nayeongshil na parang sarili niyang anak. Nang marinig niya ang sinabi nito, isang mainit na damdamin ang kumalat sa puso ni An Jong-hee. Pinigil niya ang kanyang luha at kinain ang 5 tasa ng kanin na inihanda ni Nayeongshil para sa kanya at ininom din ang pinakaayaw niyang seaweed soup. Ito ang unang beses na may nagdiriwang ng kaarawan ko. Biglang naramdaman ng lahat sa pamilya ang kirot sa kanyang sinabi. Pagkatapos, sama-samang kumanta ang kanyang mga kapatid na babae ng Tea Happy Birthday. Labis na naantig nito si An Jong-hee. Pagkatapos kumain ng almusal, masaya niyang inihatid ang lahat sa trabaho at gusto pa niyang magmaneho mag-isa.
Kasama si Kim Yoo-joo na hindi niya gusto, inimbitahan din siyang sumakay sa kotse. Sa paglipas ng panahon, lalo pang nagiging maayos ang relasyon ng magkakapatid. Kinagabihan, naghanda pa ang assistant ng sorpresang regalo para kay An Jong-hee. Napaka-maalalahanin ng regalo ni Byun Mi-young dahil alam niyang mayroon siyang malalang almoranas. Naghanda siya ng malambot na upuan para sa kanya. Sa isang mainit na pamilya bilang suporta, malaki ang pagbabago sa husay sa pag-arte ni An Jong-hee. Ang mga kalaban na dating hindi pinapansin ay kinailangan pang matutong mula sa kanya. Nakakuha siya ng pagkilala mula sa direktor. Tuwang-tuwa at nagtatalon ang dalawa. Sunod-sunod na dumating ang magandang kapalaran. Hindi lang siya nakatanggap ng imbitasyon mula sa programang may pinakamataas na rating. Ang bagong drama ay nasa tuktok din ng search trend. Dapat nilang ipagdiwang ang magagandang araw na ito. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, dinala ni An Jong-hee si Byun Mi-young sa pinaka-eksklusibong restaurant. Ngunit nahihiya si Byun Mi-young at hindi alam kung paano mag-order. Kaya sinabi ni An Jong-hee sa kanya na kumilos na parang madalas siyang pumupunta rito, tulad ng sa mga drama. Pagkatapos, nagkunwari si Byun Mi-young na kalmado, umorder ako ng isang serving. Ang madalas kong kainin, ano ba ang madalas mong kainin, ma'am? Ang sinabi ng waiter ay nagpahiya-hiya kay Byun Mi-young at hindi niya alam kung payaano sasagot. Hindi napigilan ni An Jong-hee ang tumawa at tinulungan lang siya. Ngunit malinaw na ganoon sa drama, hindi talaga alam ni Byun Mi-young kung saan ang problema. Nang mga sandaling iyon, dumating din si Eun-suk para kumain doon. Nagulat siya nang makita si An Jong-hee na dinala ang kanyang assistant sa isang high-end na restaurant. Dahil dito, naghinala si Eun-suk na gusto na ni An Jong-hee si Mi-young. Kahit ang kanyang tingin sa kanya ay puno ng pagmamahal. Ipinaliwanag ni An Jong-hee na magkapatid sila ni Mi-young at nakita na rin niya ang kanyang tunay na ama. Bagaman hindi pinansin ni An Jong-hee ang sinabi ni Eun-suk, hindi niya maintindihan kung bakit. Sa tuwing nakikita niya ang kaibig-ibig na anyo ni Mi-young, mayroon siyang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Kinabukasan, kinuna ni An Jong-hee ang isang romantikong eksena kasama ang aktres, ngunit hindi maayos ang kanyang tingin. Parang gusto niyang kainin ang tao sa tingin niya. Walang magawa si Director Kyusang kundi ipapanood sa kanya muli ang nakunan. Lubos siyang nasiyahan sa ekspresyon ni An Jong-hee habang tinitignan ang script. Pagkatapos, tinanong ni Kyusang kung ano ang iniisip ni An Jong-hee, kaya ganoon ang kanyang ekspresyon. Naalala ni An Jong-hee ang sitwasyon noong oras na iyon. Bigla niyang napagtanto na tinitignan niya si Byun Mi-young noon. Bigla siyang nagkaroon ng pagdududa. Posible kayang nagkagusto na siya sa kanyang kapatid sa ama na ito. Madalas din siyang hindi sinasadyang tumingin kay Byun Mi-young habang nagpepelikula. Higit pa rito, sa isang pagkakataon sa pagpepelikula, biglang may nangyari sa aktres. Iminungkahi ni Kyusang na si Byun Mi-young ang gumanap sa stunt. Alam ni An Jong-hee na ang eksena ay si Byun Mi-young na tumatakbo at yumayakap kay An Jong-hee. Puno ng matinding selos ang buong silid. Sinabi ni An Jong-hee na pakiramdam niya ay hindi maayos ang ekspresyon ni Byun Mi-young. Ngunit dahil kailangang matapos ang paggawa ng pelikula ngayong araw, tiniyak ni Kyusang na makikipagtulungan si An Jong-hee. Sinabihan din ni An Jong-hee si Byun Mi-young na huwag masyadong kabahan. Ngunit hindi inaasahan na sa unang beses niya sa paggawa ng pelikula, sumugod siya sa mga bisig ni An Jong-hee na parang isang baka. Paulit-ulit na kinuna ni Kyusang ang eksena na nagdulot kay An Jong-hee na pilit na pigilin ang galit sa kanyang puso. Upang matapos ang eksena ng mabilis, hindi napigilan ni An Jong-hee na lumapit kay Byun Mi-young at sabihin, kung masyado kang kinakabahan, ipikit mo ang iyong mga mata at tumakbo ka pasulong. At kailangan mong magtagumpay sa isang take. Ngunit ang sumunod na pagganap ni Byun Mi-young, hindi pa rin nasisiyahan ang direktor sa pagganap ni Byun Mi-young. Nag-aalala, napilitang tumayo si An Jong-hee. Hindi ko na talaga makayanan kung paulit-ulit na lang tayong magre-replay. Kaya naman, pinuri niya ng buong puso ang dalawa, perpekto talaga ang inyong kooperasyon. Kahit ako, kinakabahan at bumibilis ang tibok ng puso ko. Sigurado ako na kung ire-replay pa ito, mawawala na ang pakiramdam na ito. Sa ilalim ng pangumbinsi ni An Jong-hee, natapos din sa wakas ang paggawa ng pelikula. Agad siyang hinila si Byun Mi-young na may mukhang puno ng selos. Pinayuhan din ni An Jong-hee na simula ngayon, maging masunuri na lamang si Byun Mi-young bilang kanyang assistant at huwag na siyang basta-basta sumang-ayon sa mga ganitong kahilingan. Hindi inaasahan na kinabukasan ay kailangan ni An Jong-hee na mag-shoot ng kissing scene. Gayunpaman, naramdaman ni Kyungsang na ang lipstick mark na iginuhit ay walang kaluluwa. Mas mabuti pang hiramin ang labi ni Byun Mi-young ng kaunti. Si Byun Mi-young ay assistant ni An Jong-hee, kaya ang gawaing ito ay mas mabuting ipagawa sa kanya kaysa sa iba. Hindi pa nakakapagsalita si An Jong-hee para tumanggi nang harangin na siya ni Kyu-hyun at seryosong sinabi na kailangan nilang bilisan. Walang magawa si Byun Mi-young kundi maglagay ng lipstick sa kanyang mga labi. Nang lumapit siya, pinagpapawisan ng malamig ang mga palad ni An Jong-hee. Sobrang kinabahan si Byun Mi-young na halos hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Kaya, 3 lipstick marks ni Byun Mi-young ang malinaw na nakalimbag sa mukha ni An Jong-hee. Hindi inaasahan, sinabihan siya ni Kyungsang na gawin itong muli. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang ilagay ang lipstick mark sa kanyang labi. Talagang naramdaman ni Byun Mi-young ang pagkapahiya sa kahilingang ito. Nakita ni An Jong-hee ang kanyang pag-aalala, kaya kusa siyang tumayo at lumapit sa kanya. Huwag kang gumalaw, ako na ang bahala. Nang lumapit si An Jong-hee para halikan si Byun Mi-young, parang nagdikit ang kanilang mga puso. Habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin, paulit-ulit na lumalabas sa isip ni An Jong-hee ang nakaraang eksena. Patuloy din niyang pinapaalalahanan ang kanyang sarili na maging alerto. Sobrang kinabahan
Kinakabahan din si Beon Miyaong na halos hindi na siya makahinga. Pag-uwi nila kinagabihan, walang sinuman sa kanilang dalawa ang nagsalita. Hindi alam ni Beon Miyaong kung bakit niya naramdaman ang ganitong damdamin. Pagbalik ni An Jong-hee sa kanyang silid, naramdaman niya ang matinding pagkabagot at halos hindi na makahinga. Umupo lang siya roon ng tulala buong gabi. Pagka-umaga, tumakbo agad si An Jong-hee sa Gifits para mapagod ang kanyang sarili. Nagpunta pa nga siya sa kanyang dating kasintahan para sa isang psychological check-up. Ngayon, paano kaya haharapin ni An Jong-hee ang kakaibang relasyon ng magkapatid na ito? Ngayon ang pinakamasayang araw para sa buong pamilya dahil ang drama series na pinagbidahan ni An Jong-hee ay nakakuha ng pinakamataas na rating. Nang makita na hindi pa rin lumalabas ang bida, nagmamadaling pinuntahan ni Beon Han-soo ang silid ng kanyang anak para tingnan. Hindi niya inaasahan na mayroon itong mataas na lagnat. Nag-aalala, balak ni Beon Han-soo na dalhin si An Jong-hee sa ospital. Ngunit ipinalabas na ang drama. Kaya hindi na niya maaaring ipagpaliban ang paggawa ng pelikula. Kaya, pinilit niyang gumawa ng pelikula kahit mahina ang kanyang katawan. Dahil sa pag-aalala ni Beon Miyaong, sinadya ni An Jong-hee na maging malamig. Sa paggawa ng pelikula ngayong araw, wala pa rin siya sa kanyang sarili. Ano man ang sabihin ni Beon Miyaong para pigilan siya, pilit pa rin ni An Jong-hee na tapusin ang mga eksena ngayong araw. Nang umupo sila sa sofa para magpahinga, humiga si An Jong-hee sa kandungan ni Beon Miyaong. Kinakabahan si Beon Miyaong at hindi siya gumalaw. Hindi niya alam kung gaano katagal natulog si An Jong-hee bago dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Alam niyang nagkamali na naman siya dahil hindi niya dapat mahalin ang kanyang sariling kapatid na babae. Wala siyang magawa. Napilitan si An Jong-hee na ipaalam kay Yoon Suk na palitan ang assistant niya. Ngunit hindi niya inaasahan na mas lalong lumala ang sitwasyon. Dahil sa biglaang pagiging sikat ni An Jong-hee, dahil sa drama, nahukay ng mga netizen ang kanyang pagkatao. Kumalat pa sa internet na gustong pagbutihin ni An Jong-hee ang kanyang acting skills, kaya hinanap niya ang kanyang ama na matagal nang nawala sa loob ng 35 taon. Higit pa rito, ang lahat ng impormasyon tungkol kay Beon Han-soo ay kumalat sa internet, pati na rin ang kanyang mga litrato noong kabataan niya. Ang litratong ito ay agad na nagdulot ng pagkabahala sa mag-asawa, dahil hindi naman talaga si Beon Han-soo ang tunay na ama ni An Jong-hee. Lumabas na noong kolehiyo, si Beon Han-soo ay isang sikat na judo athlete. Isang beses, pauwi siya nang makita niya ang ilang kaeskwela na nag-aaway, kaya agad siyang tumawag ng pulis. Nang makarating ulit si Beon Han-soo, patay na ang binuli na kaeskwela. Nang dumating ang pulis, sinisi nila si Beon Han-soo na siyang salarin. Wala siyang kapangyarihan at hindi makapagprotesta. Dahil dito, si Beon Han-soo ay nasentensyahan ng 3 taong pagkakakulong. Pagkalipas ng 3 taon, dahil sa kanyang criminal record, hindi makahanap ng trabaho si Beon Han-soo. Sa tulong ng ama ni An Jong-hee na si Han-soo, lumabas sila ng bansa. Isang gabi, nagpunta sila sa bar. Naramdaman ni Han-soo na hindi uso ang suot ni Beon Han-soo, kaya hinubad niya ang kanyang damit at ipinagpalit sa kanyang kaibigan. Ngunit palaging mahirap hulaan ang mga bagay. Biglang sumabog ang bar. Sa kasamaang palad, pumanaw si Han-soo. Nang magising si Beon Han-soo, 1 linggo na ang nakalipas. Nalaman niyang namatay ang kanyang kaibigan. Agad niyang naramdaman na gumuho ang mundo. Ang mas nakakagulat pa ay noong panahong iyon, ang pasaporte ni Beon Han-soo ay nasa bulsa ng kanyang jacket, kaya ang bangkay ni Han-soo ay napagkamalan na siya. Balak sana ni Beon Han-soo na linawin ang lahat, ngunit noon ay nagdadalang tao na si Yaong-shil sa kanilang anak upang hindi magkaroon ng reputasyon bilang anak ng isang kriminal. Nagmakaawa si Yaong-shil kay Beon Han-soo na patuloy na mamuhay bilang si Han-soo. Kaya, nanatili siyang nagkukubli sa loob ng 35 taon hanggang sa dumating si An Jong-hee. Noon lang nabaligtad ang buhay ng mag-asawa. Ayaw sana ni Yaong-shil na dalhin ng kanyang asawa si An Jong-hee sa bahay. Ngunit sa loob ng maraming taon, laging nakakaramdam ng pagsisisi si Beon Han-soo sa kanyang mabuting kaibigan. Kung nakita na ang bata, gusto niyang patuloy na gamitin ang pagkakakilanlan ni Han-soo. Talagang kinilala si An Jong-hee. Ngunit mula nang mabunyag ang pagkatao ni An Jong-hee, agad na nakatanggap ng balita si Kim Son-young, ang ina ni An Jong-hee. Pagkatapos, agad siyang lumipad pa uwi mula sa ibang bansa. Gusto ni Kim Son-young na makilala muli ang kanyang kasintahan na pumanaw na 35 taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ni An Jong-hee. Ngunit alam ni Yaong-shil na hindi magkakilala si Beon Han-soo at Kim Son-young. Kung magkikita sila, mabubunyag ang peking pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Kaya nag-usap sila ng kanyang asawa at nagpasya na kailangan nilang humanap ng paraan para tanggihan ang kahilingang ito. Ngunit hindi sumuko si Kim Son-young. Pagkatapos, sinundan niya ang address at doon nagpunta. Nagkataon na nakita ni An Jong-hee ang kanyang ina pagkatapos ng trabaho. Hindi inaasahan na umuwi na rin si Beon Han-soo sa oras na iyon. Ngunit ang kakaiba ay nagkatinginan sila na parang hindi magkakilala. Kaya ang bagong kasal na manugang ay agad na pinahirapan ng kanyang biyenan. Nang gabing iyon, muling tinawagan ni Kim Malbuon si Jung-hwan at sinabing hirap siyang huminga at parang lalabas ang kanyang puso. Labis na natakot ang mag-asawa at dali-daling tumakbo sa silid niya. Hindi na sila nagpalit ng damit at agad siyang dinala sa ospital. Naisip ni Kim Malbuon kung mayroon siyang malalang sakit. Mahigit 60 taong gulang na siya at hindi pa nakakahawak ng apo, kaya ayaw niya talagang mamatay. Natakot si Hae-young at agad na pinayuhan ang kanyang biyenan na huwag masyadong mag-alala. Kahit na may problema talaga,
ang kasalukuyang medisina ay napakabilis na umuunlad, kaya sigurado na malulutas ito. Sa oras na ito, nakuha na ang resulta ng pagsusuri ni Kim Malbuon. Sinabi ng doktor na normal ang lahat ng kanyang mga parameter. Nang marinig ang resultang ito, galit na galit si Ju-hwan kaya binaba niya ang kamay ng kanyang ina at gusto nang umalis, ngunit ipinagtanggol pa rin ni Kim Malbuon ang sarili na nagsasabing malakas talaga ang tibok ng puso niya kanina. Sino ang mag-aakala na ngayon ay normal na? Buong gabi siyang ginulo at pilit na pinigilan ni Hae-young ang kanyang galit, sinasabi sa sarili na kumalma. Lubos ding sinisisi ni Ju-hwan ang kanyang sarili sa tabi niya. Harap-harapan sa walang tigil na paggawa ng gimmick ni Kim Malbuon, hindi na rin nakapagpigil si Cha Dong-hoon. Kung masyado kang abala at walang alam na gawin, tignan mo ang iyong telepono. Kung hindi ka pa rin masaya, bilisan mo at pumayag kang makipaghiwalay sa akin at ibalik ang aking card ng sahod. Hindi talaga maintindihan ni Kim Malbuon kung bakit palaging gustong makipaghiwalay ng kanyang asawa. Nagkasama na sila ng 38 taon, ano ba ang mali sa kanya? Sa wakas ay sinabi na ni Cha Dong-hoon ang nilalaman ng kanyang puso. Ayaw niya sa kanyang asawa na laging nagmamayabang, na nagsusuot ng makukulay na damit. Ayaw din niya na si Kim Malbuon ay laging nangangagat ng kahit sino, tulad ng aso. Ngayon ay ikinasal na si Ju-hwan at nilipat na niya ang pangungulit sa kanyang manugang. Sa kaunting pagkakataon, nagpapanggap siyang may sakit para pahirapan ang lahat. Kung magpapatuloy ito, siguradong mababawasan ng 15 taon ang kanyang buhay. Ngunit tiyak na hindi papayag si Kim Malbuon na makipaghiwalay. Hindi inaasahan na kinabukasan, biglang nakaramdam ng matinding sakit ng tiyan si Kim Malbuon. Si Ju-hwan, na nasa pulong, ay nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang ina, ngunit hindi niya ito pinansin. Pinatay din ni Cha Dong-hoon ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Hae-young, ngunit nagkunwari itong hindi niya nakita. Walang sinuman ang umasa. Sa pagkakataong ito, talagang nagkasakit si Kim Malbuon. Palihim na kinuha ni An Jo-eun-hee ang sipilyo ni Baeon Han-so dahil naginala siya na hindi siya tunay na anak nito. Agad siyang nagpunta sa ospital para magpadna test. Lumabas na sa isang pag-uusap nila ng kanyang ina. Nalaman ni An Jo-eun-hee na ang kanyang mga magulang ay nagkakilala noong high school at ang kanyang ama ay isang magaling na racer. Ngunit ang kasalukuyan niyang ama ay hindi lang hindi marunong magmaneho, kundi sinasabi pa niya ang mga bagay na lubos na naiba sa sinabi ng kanyang ina. Ang pinaka nakakalito kay An Jo-eun-hee ay walang peklat sa likod ng kanyang ama. Sa pagbabalik tanaw sa lahat ng nangyari, hindi maiwasan ni An Jo-eun-hee na pagdudahan ang pagkakakilanlan ni Baeon Han-so. Kaya, kinuha niya ang litrato ng kanyang ama noong bata pa ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang album sa bahay para ihambing. Ngunit takot din si An Jo-eun-hee sa katotohanan, tulad ng kanyang hinala. Nang ihambing niya ang dalawang larawan, malinaw na hindi sila iisang tao. Kung si Baeon Han-so ay hindi talaga ang tunay na ama ni An Jo-eun-hee, bakit niya tinanggap ang isang anak na tulad niya noon? Hindi talaga maintindihan ni An Jo-eun-hee kung ano ang nangyayari. Kung totoo nga iyon, ibig bang sabihin ay pwede na niyang mahalin si Baeon Miyaw? Sa mga sandaling ito, hindi alam ni An Jo-eun-hee kung dapat ba siyang maging masaya o malungkot. Di nagtagal, natanggap niya ang resulta ng egg test. Nang makita niya ang resulta, nakumpirma niya ang kanyang hinala. Lumabas na si Baeon Han-so, at si An Jo-eun-hee ay walang kaugnayan sa dugo. Labis itong nagpasakit sa kanyang puso. Sa sumunod na mga araw, hindi umuwi si An Jo-eun-hee at nagpaalam pa sa kumpanya. Sobrang nag-alala si Baeon Miyaw dahil hindi niya ito makontak. Hula ni na Young-shil, marahil ay sobrang abala lang ito sa trabaho kamakailan. Ngunit may isang bagay na laging itinatago ni Baeon Miyaw sa kanyang puso at hindi masabi. Ito ay dahil sa mga nakaraang araw. Nakita ni Baeon Miyaw si An Jo-eun-hee na lasing, sinisipa at sinisira ang pinto ng snack bar ng kanyang ama. Bukod pa rito, nagsalita rin siya ng napakahirap intindihin ng mga salita. Simula noon, hindi na sinasagot ni An Jo-eun-hee ang kanyang tawag. Ang sinabi ni Baeon Miyaw ay nagpatindig ng balahibo ni na Young-shil nang maalala niya ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. Ang sipilyo ng asawa ay biglang nawala, mas lalong natakot si Inay Bin. Sa sandaling ito, biglang may ipinadalang parcel sa kanyang kamay. Nang makita ang resulta ng test sa itaas, sa takot ni Inay Bin ay napaupo siya sa lupa. Pagkatapos, dali-dali niyang tinawagan ang kanyang asawa, ngunit hindi sinagot ni Tatay Bin ang telepono. Alam niyang hindi na niya maitatago ang bagay na ito, kaya't pumunta siya sa bahay ni Jo-eun-hee. Gusto niyang malaman kung bakit nila ginamit ang bagay na ito para lokohin siya. Sa totoo lang, lubos na pinagsisisihan ni Inay Bin ang pagkakamaling nagawa nila noong bata pa sila, ngunit hindi nila alam kung paano ipapaliwanag kay Jo-eun-hee. Maraming beses na gusto niyang sabihin ang katotohanan, ngunit ang mga salita. Ngunit nilamon niya ang mga salita. Sa puntong ito, napilitan si na Young-shil na sabihin ang totoo kay Jo-eun-hee. Hindi niya inaasahan ang kanyang kapatawaran, humiling lamang siya na isipin niya ang kanyang mga anak. Kung malantad ang katotohanan ng nakaraan, hindi lamang ang 5 taong paghahanda ni John Young para sa civil service exam ang mawawalan ng kabuluhan, maging ang pangarap ni Hae Young na maging huwes ay maglalaho. Sina Miyaw at Rayaw ay hindi pa rin kasal. Hindi mapatawad ni Jo-eun-hee ang inang kanyang iginagalang. Hindi niya inakala na ang ama na kanyang hinanap sa loob ng 35 taon ay peke, at matagal nang namayapa ang kanyang ama. Mahirap tanggapin ang ganitong pangyayari
para sa sinuman. Ginawa ni Byun Han-soo ang pagkatao ng kanyang kaibigan sa loob ng 35 taon. Sa loob ng 35 taon na ito, hindi siya nakatulog ng mahimbing. Lagi niyang nararamdaman na ang kanyang ginawa ay isang malaking pagkakasala sa kanyang yumaong matalik na kaibigan at sa kanyang anak. Nais ni Byun Han-soo na gamitin ang pagkataong ito upang alagaan si Jeong-hee para sa kanyang yumaong matalik na kaibigan. Ngunit sa huli, hindi maitatago ang katotohanan. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Jeong-hee na siya ang peking ama. Kaya nagpasya si Byun Han-soo na pupunta siya sa istasyon ng pulis bukas upang isauli ang pagkatao na kanyang inagaw mula sa ama ni Jeong-hee sa loob ng mahigit 35 taon. Nang sumunod na araw ay kaarawan niya. Naramdaman ni na Yaong-shil na dapat nilang samantalahin na nandoon ang lahat ng mga bata. Kinausap niya si Jeong-hee tungkol dito bago sumuko. Pagkatapos, pumunta si Byun Han-soo sa bahay ni Jeong-hee at sinabi sa kanya na pupunta siya sa istasyon ng pulis bukas. Babayaran niya ang kanyang mga pagkakamali. Alam ni Byun Han-soo na kahit anong gawin niya, hindi niya mababayaran ang sakit sa puso ni Jeong-hee. Ano man ang hilingin niya, buong puso niya itong tatanggapin. Kinabukasan, umuwi ang magkakapatid para ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang ama. Ngunit ang damdamin ng matandang mag-asawa ay labis na gulong-gulo. Sa sandaling ito, pumasok si Jeong-hee. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng higit pang pagkabalisa sa mag-asawa. Matapos kumain, pumunta silang tatlo sa tindahan. Tinanong ni Jeong-hee kung hindi niya sana natuklasan. Ay, itutuloy pa rin ba nila ang pagtatago ng sikreto? Ihintayin pa ba nila na malantad ang lahat bago gamitin ang pag-amin upang iligtas ang kanilang sariling kaluluwa? Hindi maintindihan ni Jeong-hee kung paano ang ganoong kabait na tao ay magagamit ito para lokohin siya. Bakit hindi nila sinabi ang katotohanan nang lumitaw siya? Kahit papaano ay hindi niya masyadong ibibigay ang kanyang pagmamahal sa kanila. Kaya, hindi madaling palalampasin ni Jeong-hee ang dalawa. Kailangan niyang manirahan sa bahay na ito para sa bawat tingin nila sa kanya ay makaramdam sila ng takot. Sa totoo lang, sa panahon ng kanyang pamamalagi kay Byun Han-soo, hindi lamang naramdaman ni Jeong-hee ang pagmamahal ng isang ama, kundi pati na rin ang init ng pamilya. Ayaw niyang dahil sa kanya, ang pamilyang ito, ang walang kasalanan niyang mga kapatid ay masisira. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pinsala kay Jeong-hee. Madalas siyang nawawala ng focus maging sa paggawa ng pelikula. Sadyang iniiwasan ni Miyaong si Jeong-hee dahil natuklasan niya na may kakaiba siyang nararamdaman para sa kanyang kapatid. Paulit-ulit na sinasabi ni Miyaong sa kanyang sarili na hindi siya dapat magkaroon ng ganoong klaseng pag-iisip. Sa gabi, mag-isa si Miyaong na nakaupo sa tabi ng kalsada, umiinom upang magpalipas ng kalungkutan. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya umuwi na parang wala sa sarili. Hindi niya inasahan na aksidente niyang makikita si Jeong-hee sa daan. Akmang tatalikod na sana si Miyaong para tumakbo nang hindi napigilan ni Jeong-hee na tawagin siya. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy siyang iniiwasan. Sa patuloy na pagtatanong ni Jeong-hee, ginamit ni Miyaong ang alak bilang dahilan para sabihin ang lihim na matagal na niyang itinatago sa kanyang puso, mahal kita. Alam ni Miyaong na mali ang kanyang sinabi, kaya dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig. Itinulak si Cha Kyung-mi sa operating room, ngunit walang sinuman sa kanyang pamilya ang pumunta sa ospital para sa kanya. Dahil madalas magkunwari si Cha Kyung-mi na may sakit para makuha ang atensyon ng kanyang pamilya, nang magkasakit siya ng totoo, wala nang naniwala sa kanya. Walang ibang nagawa si Cha Kyung-mi kundi humingi ng tulong sa nurse upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Nang makita niyang dumating si Hae-young, medyo gumaan ang pakiramdam ni Cha Kyung-mi. Nasuri si Cha Kyung-mi na may uterine fibroids at inirekomenda ng doktor ang operasyon. Nagpapahiwatig ito na ang buhay ng kanyang babae ay malapit nang matapos. Ngunit iniisip ni Cha Dong-hoon na kung malulutas ito sa pamamagitan ng operasyon, hindi ito malaking problema. Narinig niyang mayroong nagpa siyang magpaalis ng matris upang maiwasan ang cervical cancer at makakatulong din daw ito sa pagbaba ng timbang. Ngunit nahihirapan si Cha Kyung-mi na tanggapin ang ganitong uri ng operasyon. Tay, kung mayroon kang walang silbi, putulin mo rin, ang sabi ni Jung-hwan na nagpatulala kay Cha Dong-hoon. Hindi na rin napigilan ni Cha Kyung-mi ang kanyang kalungkutan at napaiyak. Talagang hindi inaasahan ni Hae-young na ang kanyang makatuwirang biyenan ay mayroon ding ganitong panig. Ipinaliwanag ni Jung-hwan na masyado siyang abala sa trabaho noon at laging napapabayaan ang mag-ina. Pagkatapos ng mahabang panahon, naging ugali na ito. Kaya naman, ganoon na lang ang pagdepende ni Cha Kyung-mi kay Cha Dong-hoon. Dito lang nalaman ni Hae-young na si Cha Kyung-mi ay isang kahabag-habag na babae. Pagkatapos ng operasyon ni Cha Kyung-mi, sinadya nilang sabihin na may trabaho sa kumpanya at pinlano nilang iwanan si Cha Dong-hoon doon upang alagaan si Cha Kyung-mi. Bagaman ayaw na ayaw ni Cha Dong-hoon, hindi niya naman kayang iwanan ang kanyang asawa ng mag-isa doon. Hindi pinansin ni Cha Dong-hoon ang nararamdaman ni Cha Kyung-mi. Kumain siya ng sagana sa harap ng pasyente at nanood lang ng mga palabas na gusto niya sa TSI. Ang mas nakakainis ay muli niyang binanggit ang kanyang kahilingan na maghiwalay sa sandaling ito. Sakto namang narinig ni Hae-young ang mga salitang ito. Talagang hindi niya matiis ang pag-ugali. Ang pagiging makasarili ng kanyang biyenang lalaki. Pagpasok niya, galit niyang pinatay ang tsihi. Pagkatapos, bilang isang abogado, sinimulan niyang bombahin ng salita ang kanyang biyenang lalaki. Bukod pa rito, pasyente si Cha Kyung-mi ngayon, katatapos lang ng operasyon. Ang
pilit na paghingi ng diborsyo sa ganitong oras ay talagang walang awa. Ang hindi matanggap ni Hai-yaong ay hindi pa nakakakain si Cha Kyung-mi, ngunit ang kanyang biyenang lalaki ay kumakain ng maluwag sa harap niya. Sa ganitong pananakit ng kanyang asawa, si Cha Kyung-mi ang dapat humiling ng diborsyo, hindi si Cha Dong-hoon. Kaya, nagkaisa ang magbiyenan. Matapos lumabas si Cha Kyung-mi sa ospital, ang kanyang saloobin sa kanyang manugang ay nagbago ng 180 degrees. Sa loob ng maraming taon, pumapanig na rin sa wakas ang isang tao sa kanya. Ang hindi inaasahan ni Cha Kyung-mi ay ang taong ito ay ang kanyang manugang na laging nagbabangayan sa kanya. Nais ni Cha Kyung-mi na tulungan siya ni Hai-yaong na makaisip ng paraan upang hindi nabanggitin ng kanyang asawa ang tungkol sa diborsyo. Kaya, araw-araw ay tinuturuan ni Hai-yaong ang kanyang biyenan kung paano haharapin ang kanyang biyenang lalaki. Bukod pa rito, tinulungan din niya ang kanyang biyenan na gumawa ng isang kontrata na nagpapahayag ng kanyang pagsang-ayon sa diborsyo, ngunit hindi kaagad. Sa halip, magkakaroon sila ng isang buwang getting to know you phase. Sa puntong ito, ang dapat gawin ni Cha Kyung-mi ay bawiin ang puso ni Cha Dong-hoon. Upang mapanatili ang puso ng isang lalaki, dapat pag-aralan ng mabuti ang estratehiya. Pagtatakwil. Kung mas gusto mong lumapit, mas gusto nilang tumakbo. Kaya ang dapat gawin ni Cha Kyung-mi ngayon ay baliwalain ang lahat tungkol kay Cha Dong-hoon at ipakita na wala siyang pakialam sa kanya. Masunuring sinunod ni Cha Kyung-mi ang kahilingan ni Hai-yaong. Hindi lang siya nagluto para sa kanyang asawa, hindi rin niya inayos ang kwarto nito. Nagulat si Cha Dong-hoon sa kakaibang pag-ugali ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya inaasahan na ang isang buhay na tao ay madara pa sa vacuum cleaner. Ang pakiramdam na binaliwala, ang babaeng nagpakita ng damdamin sa kanyang kapatid dahil sa alak, ngunit pagka-uwi ay nagsimulang magsisi. Hindi mapakali si Miyaong at hindi niya maintindihan kung bakit niya nagawa ang ganoong kahangalan. Nang sumunod na araw, muli niyang nakita si Joong-hee pagkatapos ng trabaho. Papalapit na sana siya nang biglang harangin siya ng dalawang tagahanga. Sinamantala ni Miyaong ang pagkakataong ito upang mabilis na tumakas. Hindi niya alam na si Joong-hee ay nasa likod niya. Dahil dito, napilitan si Miyaong na humarap. Nagreklamo siya sa kanya na tumakas na siya. Hindi ba niya kayang magkunwaring hindi nakita? Nasisira na ang kanyang dangal. Talagang pinagsisisihan ni Miyaong ang pagtatapat niya kay Joong-hee. Pakiusap niya na huwag na siyang magpakita sa kanya upang unti-unti niyang maibalik ang kanyang damdamin. Nang hindi nahintayin si Joong-hee na magsalita, dali-dali siyang tumakbo. Ngunit matapos ang ilang hakbang, aksidente siyang natumba. Dahil ayaw na niyang mapahiya, tumakbo si Miyaong na walang suot na sapatos at nawala sa paningin ni Joong-hee. Nagtago siya sa isang liblib na lugar at itinupi ang kanyang pantalon. Ngunit ang sugat sa kanyang binti ay hindi kasing sakit ng sakit sa kanyang puso. Kung mas gusto mong kalimutan, mas hindi mo mapigilang maalala. Hindi alam ni Miyaong kung ano ang gagawin niya sa sandaling ito. Magulo rin ang damdamin ni Joong-hee, ngunit hindi niya masabi ang totoo kay Miyaong. Kinabukasan, hindi sinasadyang natuklasan ni Joong-hee na natapos na ni Miyaong ang kanyang resignation letter. Pagkatapos, pinuntahan niya ito at pinilit na hilahin palabas. Ngunit sa bawat pagkakataon na nakikita ni Miyaong si Joong-hee, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya mapatawad ang kanyang sarili at gusto pa niyang umalis sa syudad na ito, sa kumpanyang ito at mawala sa kanyang paningin. Sa sandaling aalis na sana si Miyaong, sinabi ni Joong-hee ang sikreto, hindi tayo magkapatid. Upang hindi masaktan si Miyaong, hindi masyadong nagsalita si Joong-hee. Bukod pa rito, kamakailan lang din niya nalaman ang bagay na ito. Ayon siya sa kanya na pagkatapos maresolba ang problema, sasabihin niya sa kanya ng detalyado kung ano ang nangyari. Ang mga salita ni Joong-hee ay unti-unting nagpakalma sa puso ni Miyaong. Simula noon, lubos na naging mas maayos ang kanilang relasyon. Bagamat malaki ang ipinagbago ni Joong-hee sa bahay kumpara dati, malaki pa rin ang pagmamalasakit sa kanya ng kanyang pamilya. Naalala rin ni Joong-hee ang maliliit na bagay na nangyari pagdating niya sa bahay na ito. Marahil, sa kanyang edad ngayon, ang panahon lang niya dito ang pinakamasaya niya. Unti-unti rin niyang natuklasan na hindi niya kayang kamuhian ang ama na ito. Kaya, umaasa si Joong-hee na magpapatuloy si Beon Han-soo sa pamumuhay sa ilalim ng pangalan ng kanyang ama upang hindi rin maapektuhan ang kanyang mga kapatid. Alam ni Joong-hee na lahat ng ginawa ni Beon Han-soo para sa kanya ay taos puso. Umaasa rin siyang mananatiling masaya ang tahanan na ito tulad ng dati. Binitawan na ni Joong-hee ang kanyang galit at mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang gabing iyon, inimpak niya ang lahat ng kanyang gamit at umalis sa bahay na hindi naman sa kanya. Nang malaman ni Miyaong na umalis na si Joong-hee, parang baliw siyang tumakbo upang hanapin ito. Inakala niyang umalis ito dahil sa kanya. Nangako si Miyaong kay Joong-hee na bibitawan niya ang damdaming ito at nagmakaawa na huwag siyang magtago dahil gusto niyang tapusin ng maayos ang kanyang trabaho bilang assistant sa loob ng isang taon. Nang akmang aalis na si Miyaong, hinila ni Joong-hee ang kanyang kamay. Gusto rin pala niya si Miyaong, kaya hiniling niya na bigyan siya ng kaunting panahon upang ayusin ang kanyang damdamin. Sa unang pagkakataon, ginaya ng bayaw ang make-up ng kanyang hipag.
Hindi niya inasahan na magugulat ang kanyang hipag pagkapasok nito. Nahiyang ipinaliwanag ni Miyaong na nagkamali siya sa pagpili ng kulay kaya naging ganito ang resulta. Naisip ni Yeojuo na kung lalabas si Miyaong sa ganitong ayos, siguradong matatakot ang sinumang makakita sa kanya. Kaya, voluntaryo siyang nag-alok ng tulong sa kanyang bayaw. At totoo nga, pagkatapos mag-makeup ni Miyaong, talagang mas gumanda siya. Maging ang kanilang ama ay hindi napigilang purihin siya. Aba, napakaganda pala ng ating ikatlong anak. Sa kumpanya, nakaupo si Miyaong sa tabi habang hinihintay si Jeong-hee na mag-makeup. Hindi niya inaasahang napatingin siya ng matagal at napaisip. Nang idilat ni Jeong-hee ang kanyang mga mata, dali-dali niyang tinakpan ang kanyang mukha ng magazine. Dahil dito, hindi napigilan ni Jeong-hee ang mapangiti ng lihim. Inakala ni Yaong na magiging maayos ang kanilang relasyon. Ngunit pagka-uwi niya, may nakakagulat na balita ang kanyang ina para sa lahat. Sa kabila ng pagpapatawad ni Jeong-hee at pagpayag na ipagpatuloy ni Byun Han-soo ang pamumuhay sa ilalim ng pagkatao ng kanyang ama, hindi pa rin mapakali si Byun Han-soo. Nararamdaman niyang hindi niya kailanman mababayaran ang utang niya sa ama ni Jeong-hee. Sa pagtatapat at pagtanggap ng nararapat na kaparusahan lamang niya mararamdaman ang kapayapaan. Umaasa si Byun Han-soo na pagkatapos niyang magtapat, ikukwento ni Nayeong-shil ang bagay na ito sa kanilang mga anak. Pagkatapos, pumunta si Nayeong-shil sa istasyon ng pulis kasama ang kanyang asawa. Habang pinagmamasdan ang papalayo nitong anino, bumigat ang kanyang puso na parang may malaking bato na nakadagan. Ang pagpapatawag sa kanilang mga anak ngayon ay upang sabihin ang lihim. Ito ang sikreto na kanilang tinago sa loob ng maraming taon. Nang malaman ng mga anak ang buong pangyayari, lubos silang natakot. Agad na pumunta si Hae-young sa istasyon ng pulis at kusang loob na nagsilbing abogado para kay Byun Han-soo. Ngunit ayaw ni Byun Han-soo na masangkot ang kanyang anak sa bagay na ito. Ang pagtatapat ay ang pinakamalaking kalayaan para sa kanya. Hindi maaaring hayaan ni Miyaong na maging kriminal ang kanyang ama. Siya ang nagpasya na ipagtanggol ang kanyang ama. Ang pinaka hindi makatanggap sa pangyayaring ito ay si Miyaong. Sa wakas ay naintindihan niya ang dahilan kung bakit sinabi ni Jeong-hee na hintayin siya. Ngunit sa harap ng damdamin ng dalawa, hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Malinaw na mahal nila ang isa't isa. Ngunit ang sitwasyon ng kanyang ama ay naging hadlang sa isipan ni Miyaong. Hindi na rin niya kayang harapin si Jeong-hee. At nangyari na nga ang pinaka nakatatakutan niya. Ang dahilan kung bakit niya napatawad si Byun Han-soo ay dahil din kay Miyaong. Dahil matagal na niya itong mahal. Noong panahong iyon, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid, labis ding naghirap si Jeong-hee. Nagpakonsulta pa nga siya sa psychologist. Kaya umaasa rin siyang maibababa ni Miyaong ang bigat sa kanyang puso para sa kanya. Ayaw ni Jeong-hee na ang babaeng mahal niya ay mamuhay sa kalungkutan. Sa kabilang banda, malaki ang progreso sa investigasyon ni Hae-young sa kaso ng kanyang ama. Bukod pa rito, natagpuan niya ang saksi na nagbigay ng maling testimonya noong panahong iyon. Ang saksing ito ay ang matalik na kaibigan ni Byun Han-soo noong taong iyon. Noong panahong iyon, dahil nasa higaan si Byun Han-soo para sa operasyon, siya ay binayaran upang magsinungaling. Kaya, napawalang sala si Byun Han-soo sa maling akusasyon na kanyang pinasan sa loob ng 35 taon. Dahil dito, nakatanggap si Byun Han-soo ng suspended sentence para sa krimen ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan ni Han-soo. Marahil, ito na ang pinakamainam na resulta para sa buong pamilya. Isang umaga, masaya silang kumakain ng sabay-sabay. Ngunit sa sandaling iyon ay bumaba si Jeong-hee mula sa itaas. Dahil pala sa 2 araw na abala sa paggawa ng pelikula, hindi niya nakita si Miyaong. Upang makita siya, umuwi siya ng madaling araw ng nakaraang gabi. Ngunit nang makita siya, nagmamadaling bumalik si Miyaong sa kanyang silid. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Rayaong sa kanilang relasyon. Nang lumabas si Miyaong pagkatapos maglagay ng kaunting makeup, hindi napigilan ni Jeong-hee ang mapangiti ng lihim. Ang pagbitaw ni Jeong-hee sa kanyang nakaraang puot ay nagdulot din ng malaking kagalakan sa buong pamilya. Naramdaman din ni Jo-hwan na kapag bumalik ang kanyang kapatid, magiging kumpleto ang kanilang pamilya. Minsan kuya, minsan din kasintahan, ang sabi ni Rayaong na agad nagpakabaliw sa kanilang dalawa at hindi nakapagsalita. Matapos kumain, dinala ni Byun Han-soo si Jeong-hee sa puntod ng kanyang ama. Ngunit pagka-uwi ng dalawa, biglang tumawag ang kumpanya at sinabing may iskandalo sina Jeong-hee at ang aktres. Agad ding nalaman ni Miyaong ang balitang ito. Sa pagkakataong ito, kahit lumukso pa si Jeong-hee sa Han River, hindi rin malilinis ang dungis. Tingnan natin kung paano pinarusahan ng buong pamilya ang makasariling biyen ng lalaki. Hindi lang nila siya itinapon sa ospital noong siya ay nasugatan. Pag-uwi niya ay hindi rin sila nagluto ng kahit anong pagkain para sa kanya. Dahil sa desperasyon, kinuha ni Cha Dong-hoon ang gatas mula sa ref upang inumin. Ngunit nang inumin niya ito, nalaman niyang maasim na pala ang gatas. Galit na hinanap ni Cha Dong-hoon ang kanyang asawa at nagtalo sila. Nasugatan ang kamay ko dito. Ngunit sa pagkakataong ito, marami ring gustong sabihin si Cha Kyung-mi sa kanya. Malinaw na sinabi mo sa akin na bigyan kita ng kalayaan at huwag kang pakialaman. Ngunit isa itong espesyal na sitwasyon. Hindi na naglakas loob si Cha Dong-hoon na sumagot. Hindi niya akalain na papayag ang kanyang asawa sa hiwalayan. Naisip ni Cha Kyung-mi na ilang taon lang ang buhay. Bakit hindi niya kayang mamuhay ayon sa gusto niya, tulad ng sinabi ni Cha Dong-hoon? Bagamat pumayag siyang maghiwalay, kailangan niya ng 1 buwan para ayusin ang lahat. Pagkatapos ng 1 buwan, papayag na siyang umalis ito. Nagpasya si Cha Kyung-mi na ganito ang gagawin. Lubos na nagulat si Cha Dong-hoon, ngunit hindi na siya nag-isip pa. Sa wakas ay malaya na siya sa mga talinang kasal. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi madali ang buhay ng walang pag-aalaga ng kanyang asawa. Bukod pa rito, ang mga taong kausap niya online, na akala niya ay edukado,
ay pawang mga estudyante. Dahil dito, unti-unting na-realize ni Cha Dong-hoon ang kanyang pagkakamali. Sa ibang lugar, pagkatapos sumiklab ang iskandalo ni Jong-hee at ng aktres, labis na nagalit si Miyaw. Sa gulat, hindi talaga alam ni Jong-hee kung ano ang gagawin. Buti na lang at tinulungan siya ni Rayaw para makapasok sa kwarto ni Miyaw. Narinig ng magkakapatid ang malalim na pagtatapat ni Jong-hee at nalaman nilang pala sikretong nagde-date ang dalawa. Kaya, inihayag ni Miyaw at Jong-hee sa lahat na sila ay magkasintahan. Pagkatapos, humarap si Jong-hee sa dalawang magulang at umaasa siyang papayag silang ipakasal sa kanya si Miyaw. Ang mga salita ni Jong-hee ay nagpagulat sa mga magulang na hindi nila alam kung paano sasagutin. Ngunit sa kaloob-looban nila, labis silang natuwa. Sinabi ni Nayaong Shil na kung nagmamahalan ang dalawa, pagpalain na sila. Nang tanggapin ng mga magulang ng kanyang asawa, hindi maipaliwanag ang kagalakan sa kalooban ni Jong-hee. Nangako si Baeon Han-soo kay Jong-hee na magiging ama siya para sa kanya sa hinaharap at mamahalin siya ng kanyang asawa na parang tunay na anak. Di nagtagal, nagplano ang magkakapatid na magdaos ng wedding celebration para sa kanilang mga magulang. Sa totoo lang, naiisip din ito ni Baeon Han-soo dahil sa sitwasyon noon, hindi niya nabigyan ang kanyang asawa ng perpektong kasal. Agad na dumating ang araw ng selebrasyon ng kasal. Dumalo ang magkakapatid na nakasuot ng maayos. Ikinagagalak din narinig ni Cha Dong-hoon at Cha Kyung-mi ang imbitasyon. Lubos na nagpapasalamat si Baeon Han-soo sa lahat ng ginawa ng kanyang asawa para sa kanya at sa kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang magiliw na pagtatapat ay nagpaiyak sa mga anak sa ibaba ng entablado. Labis na naantig ang kanilang puso. Maging si Cha Kyung-mi ay naluha sa sobrang tuwa.